Si Kikoro ay isang taunang bayani na gustong umalis sa kanyang trabaho upang makihalubilo sa mga babae. Ngunit nang mapagtanto niyang kailangan niyang magsanay ng kapalit, bumuo siya ng isang grupo kasama ang 5 magagaling na babae na hindi mahilig sa pakikipagsapalaran ngunit mahilig sa mga sesyon, kaya't pinagsesyon na lang niya ang mga ito. Nagsimula ang lahat nang makilala ni Kikoro ang opisyal ng guild na si Enyumi, na nagsabing mayroon siyang bagong recruit. Doon ay biglang pumasok ang isang weirdo, na tinatawag ang sarili na isang martial artist na nagngangalang Hitamoki. Dahil mukhang matalino siya, pumayag si Kikoro na subukan siya sa isang quest sa kondisyon na kung kaya niyang lumaban, papalitan niya ito. Pagkatapos nilang tumungo sa kagubatan ng Mabuki upang maghanap ng mga halimaw, at kahit na halos 5 segundo na lang ang layo nila, naramdaman ni Hitamoki na may mga halimaw na ilang major ang layo at pinangunahan ang daan patungo sa kanila. Ngunit nang makita niyang mga slime lamang ang mga ito, walang isip siyang tumalon, iniisip na madali itong panalo, ngunit inatake siya at natamba sa lupa. Sinubukan niyang alisin ang mga ito, ngunit nagpalitan sila sa pagpapagawa sa kanya ng mga tunog na pangkultura. Pagkatapos, nang magsimulang umulan, hindi mula sa langit, nagtaka si Kikoro kung anong uri ng pangkukulam ito. Nang makita ang kanyang kalagayan, tinulungan niya ito, ngunit sa huli ay nahawakan niya ang kanyang asset. Gayunpaman, natigilan siya at nagawang alisin ang mga slime, ngunit wala siyang oras para magpahinga dahil may isa pang halimaw na ilang layo sa unahan. Pagdating doon, walang ingat na nakuha ni Hitamoki ang atensyon ng halimaw, at walang isip siyang sumugod mag-isa upang labanan upang mabawi ang kanyang mga pagkukulang. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga 5 segundo, at napansin ni Kikoro na gusto siyang kalabanan ng halimaw, ngunit pinaslang niya ang halimaw bago pa nito mabuntis si Hitamoki, at sa huli ay tumigil siya sa pangangaso. Nang hapong iyon, nang bumalik siya sa guild, nagreklamo siya tungkol sa mga pagkukulang ni Hitamoki. Kaya, sinabi sa kanya ni Enyumi na mayroon siyang ibang maaaring sumali sa kanyang grupo. Nagkataon, pumasok ang babae, at siya ay isang sorcerer na nagngangalang Maidina. Pagkalipas ng ilang araw, tinanggap ni Kikoro ang isa pang pakikipagsapalaran mula kay Enyumi at tumungo kasama sina Hitamoki at Maidina sa kagubatan ng Mabuki. Habang nasa daan, sinabihan niya si Hitamoki na iwasan ang anumang uri ng panganib at hiniling dito na maghanap ng mga slime. Sa paglipas ng panahon, nakahanap si Hitamoki ng slime, kaya nagmungkahi si Kikoro ng isang sorpresang pag-atake at hinayaan si Hitamoki na habulin ito habang siya ay nanatili kasama si Maidina. Gayunpaman, pinatunayan ni Hitamoki na mas talunan siya kaysa sa hitsura niya sa pamamagitan ng pagbati muna sa slime. Kaya't siya ay ginapos at nakatakdang gawing session party. Ngunit bago pa iyon mangyari, pinakawalan niya ang kanyang sarili at naghanda na lumaban. Sa kasamaang palad, nabali ang kanyang mga daliri nang tangkain niyang atakehin ang isang slime. Kaya, habang siya ay nasasaktan, isang slime ang pumihil sa kanya habang ang isa ay iniimbestigahan ang kanyang shorts. Nang ang isa ay nagpasok ng ilang maliliit na daliri upang siyasatin ang kanyang asset, pinakawalan ni Hitamoki ang mga tunog ng kultura, at naiwan si Maidina sa labis na pagkabigla. Sawa na si Kikoro sa paglabag, kaya't siya ay pumasok at pinaslang ang mga slime. Pero may bahagi ni Hitamoki na sana ay hindi niya ginawa iyon dahil mas magaling silang makasesyon kaysa sa inyong lahat na mga taunang nanonood ng video na ito. Sakto lang, isang malaking slime ang dumating, at sinabihan ni Kikoro ang lahat na mag-ingat dahil mahirap itong talunin. Gayunpaman, kumilos si Hitamoki ng opens iba at sinabi sa kanya ang isang nakatagong teknik na maaaring tapusin ito. Nakakagulat, tuluyang hindi pinansin ng Mega Slime si Hitamoki at hinabol si Maidina, ngunit iniligtas siya ni Kikoro bago pa siya makasesyon. Pagkatapos noon, umalis ang malaking slime, at humingi ng tawad si Hitamoki kay Kikoro dahil sa pagiging walang silbi. Nang tanungin niya kung dapat ba nila itong habulin, ibinalik sila ni Kikoro sa guild at sinabi kay Enyumi ang lahat. Bago umalis, tinawagan ni Maidena si Kikoro at nagpasalamat sa pagprotekta sa kanya. Ngunit nang malaman ni Kikoro na nag-aaral pa rin siya, nagmakaawa siya kay Enyumi na itaas ang age restriction para sa mga magiging miyembro ng kanyang partido dahil sa mga kasuklam-suklam na bagay na maaaring mapilitan silang makita. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa siya ang isang veteranong mangangaso na huminto sa guild, at ipinasa ang kanyang mga responsibilidad kay Kikoro.
Bago umalis, napansin niya ang malungkot na kalooban ni Kikoro at naisip niyang mamimiss niya ito. Samantala, naiinis si Kikoro dahil ang pagre-retiro ng matanda ay nangangahulugan na hindi niya maaaring itigil ang pagiging mangangaso anumang oras sa lalong madaling panahon. Habang naaawa sa kanyang sarili, hiniling niya na sana ay magtalaga ng isang veteranong mangangaso sa kanyang grupo, ngunit dalawang baguhan ang itinalaga nito sa kanya. Ang una ay si Diana, isang dark sorceress na walang motibasyon na magtrabaho. Bagamat nagreklamo si Kikoro tungkol dito, naisip niyang maaari na lang siyang iwan at magpatuloy kay Hitamoki, hinayla siya nito pabalik, nagmamakaawa na kailangan niya ng trabaho para mabuhay. Nangako siyang hindi siya haadlang sa kanilang susunod na quest kapalit ng pagsama niya sa kanya. Kaya, pumayag si Kikoro. Habang nasa kakahuyan, nagtataka si Hitamoki kung bakit wala si Maidina. Kaya, sinabi sa kanya ni Kikoro na lumiban siya ngayon dahil pagod siya sa paaralan. Naalala niya na si Hitamoki ay nagtatrabaho ng walang tigil sa loob ng 3 araw, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay ganap ng gumaling. Agad niyang napansin ang isang halimaw sa malapit at tumalon palayo upang labanan ito, iniisip na maaaring mahina si Kikoro dahil sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkalipas lamang ng halos 5 minuto, nahuli siya ng isang uhaw na halimaw, at hindi na nagulat si Kikoro sa pagkakataong ito dahil inaasahan na niya ito. Ngunit nagulat siya nang lumingon siya upang humingi ng tulong kay Diana dahil ang tamad na salamangkero ay pagod na mula sa lahat ng paglalakad. Samantala, ang halimaw ay nagkaroon ng isang araw sa field habang minamasahe ang mga asset ni Hitamoki, ngunit pinagsisihan nito ang kanyang mga ginawa nang matamaan ito ni Kikoro ng isang palaso. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Hitamoki sa sobrang bilis ng pagtulak, ngunit alam ni Kikoro na kumilos siya ng ganoon dahil inakala niyang pagod ito. Sinabihan niya siyang mag-ingat sa susunod, iginiit na tanging ang mga taong kayang mag-alaga sa kanilang sarili ang may karapatang mag-alaga sa iba. Ang pagkarinig nito ay nagpabago sa mood ni Hitamoki, kaya humingi ulit siya ng tawad, ngunit tinapik ni Kikoro ang kanyang ulo, sinasabing nagmamalasakit siya sa kanya. Nang marinig ito, nagselo si Diana at gusto niya ng kaunting pagtapik na iyon. Ngunit sinabi ni Kikoro sa kanya na kailangan muna niyang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Mabuti na lang at may isang lungga sa likuran niya, tahanan ng daan-daang halimaw na may zipper rabbit. Ang ilan ay nagpakita ng kanilang mga sarili, at dahil nakita ni Hitamoki na cute sila, ibinaba niya ang kanyang bantay sa paligid nila at nauwi sa isang sorpresang pag-atake. Nagtataka si Kikoro kung bakit galit ang mga zipper rabbit, at habang iniisip niya na dahil sa mga halimaw ang pumalit sa kanilang pwesto, bumalik si Diana sa panahon na inaalagaan niya ang mga kuneho. Ngunit nagising siya nang suntukin siya ng isang zipper rabbit sa mukha. Sa galit, ginamit niya ang kanyang mahika at ginamit ito upang magpaputok ng enerhiya sa kanila. Ngunit wala siyang tinamaan dahil tila ang kanyang mahika ay may kasamang built-in na setting. Nakita ni Kikoro ang lahat at sinabihan siyang hulaan kung saan pupunta ang kanyang kaaway bago magpaputok. Habang ipapatupad na niya ito, lumingon siya at nagulat nang makitang isang zipper rabbit ang kumakain ng hopya ni Hitamoki habang tinitikman naman ng isa ang mga asset ng kawawang babae. Pinanood ni Kikoro ang lahat at nagsimulang mag-alala habang napansin ni Diana ang isa pang grupo ng mga zipper rabbit na nagpa-practice kung paano nila babagabagan si Hitamoki. Habang sinisigawan niya silang tumigil, itinulak nila siya sa isang puno at sinimulang inumin ang lahat ng kanyang watermelon juice. At doon napagtanto ni Kikoro na hindi na niya kailangan ang mga ito. Gayunpaman, bago pa man makontrol ni Diana ang kanyang sukdulan, kinuha niya ang kanyang tungkod at nagpakawalan ng isang energy attack na Sum-Iris sa lahat. Pagbalik sa guild, inilantad ni Diana si Kikoro dahil sa panunood lamang sa kanya habang ang mga zipper rabbit ay nasa kanyang mga asset, at nagulat si Enyumi dahil inakala niyang ililigtas siya nito. Nang sandaling iyon, pumasok ang isang kabalyero na nagngangalang Hana, at isiniwalat ni Enyumi na si Hana ang recruit na binanggit niya kanina. Isiniwalat ni Hana na si Diana ay kanyang kaibigan noong bata pa siya, pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa lahat. Nang malaman ni Kikoro na mahusay siya sa pakikipaglaban, natuwa siya dahil maaaring siya ang pumalit sa kanya. Tinanggap niya ito sa kanyang grupo at medyo huli na nang mapagtanto niya na siya ang tagapagmana ng isang sikat na kumpanya ng gamang sa lungsod. Bagamat nagmamakaawa si Hana na tretuhin siyang parang isang normal na tao,
Nahihirapan si Kikoro dahil tinatrato siya ng kanyang mga gwardya na parang maharlika, at sa palagay niya ay hindi sila magdadalawang isip na tapusin siya kung sakaling magkamali siyang matusok siya. Gayunpaman, bago umalis para sa isang pakikipagsapalaran, hinailan ng mga gwardya si Kikoro sa gilid at nagmakaawa sa kanya na siguraduhing ligtas na makakabalik si Hana. Sinabihan siya ng isa sa kanila na tanungin si Diana tungkol kay Hana. At nang tanungin niya kung bakit, sinabihan siya na may isang panig si Hana na tanging mga taong malapit sa kanya lamang ang nakakakita. Kalaunan, nang sumali si Kikoro sa kanyang grupo upang tanungin si Diana tungkol kay Hana, napagtanto niya na iniwan sila ni Diana para maglaro ng mga video game, at naiwan siyang mag-isa kina Hitamoki at Hana. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hana na gusto niyang makita kung ano ang kaya nitong gawin, at nang biglaan, nakahanap si Hitamoki ng isang slime. Gayunpaman, bago pa man siya mag-alaw, pinaslang ni Kikoro ang slime at sinabing kusang gumalaw ang mga kamay nito. Sa susunod na makahanap si Hitamoki ng isang slime, sinugod ito ni Kikoro at pinaslang, nag-isip ng dahilan na kusang gumalaw ang kanyang mga binti. Nainis si Hitamoki sa puntong ito, nagtataka kung bakit hindi siya hinayaan ni Kikoro na lumaban. Kaya, inisip niya na makakasesyon siya sa lahat ng panig at sinabi sa kanya na dahil hindi siya maaaring manalo laban dito. Ngunit ikinatuwiran ni Hitamoki na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Bigla, isang baliw na baboy ang sumulpat, at bago pa man makapag-react si Kikoro, inihampas ni Hana ang kanyang martilyo at inihagis ang halimaw sa kabilang panig ng kakahuyan. Humanga si Kikoro sa kanyang lakas, at nagulat si Hitamoki na kaya niyang tapusin ang isang halimaw na tulad niya sa isang atake lamang. Nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob dahil wala siyang silbi. Ngunit pinasaya siya ni Hana, sinabing mahusay ang kanyang mga kasanayan sa recon at iyon ang dahilan kung bakit madali niyang natatalo ang halimaw. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga baliw na boar ang sumugod sa kanila. Kaya, nagpa siya si Kikoro na pamunuan ang grupo pababa upang ang mga halimaw ay matisod at matamba. Gayunpaman, si Hitamoki ang natamba, at napalibutan siya ng mga baliw na boar. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay nagsalitan sa pagkain ng kanyang cupcake, at nagalit si Hana dahil kinaiinisan niya ang mga kakaibang halimaw. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa frenzy, at nagulat si Kikoro nang makita siya nitong lasing. Sa kabila nito, pinahirapan niya ang mga halimaw hanggang maging pulpol at itinapon na parang basura. Ngunit ang negatibong epekto ng kanyang pagka-frenzy ay dumating nang ibunyag niya ang kanyang asset. Ang kanyang target ay si Kikoro, na nadala na ng kanyang mga massive asset, kaya't siya ay nahirapan sa pag-iisip. Gayunpaman, nakabawi si Hana matapos siyang mawalan ng malay at nagtaka kung bakit siya nasa ganoong kalagayan. Sa guild, maraming papuri ang ibinato kay Hana para sa kanyang lakas, bagamat nahihiya siya sa mga kakatuwang bagay na ginawa niya sa kanyang pagka-frenzy state. Gayunpaman, dumating ang kanyang mga gwardya at lahat ay nagpasalamat kay Kikoro sa pagpapanatili sa kanya ng kaligtasan. Samantala, nahihirapan si Kikoro na isipin kung paano siya nagbago mula sa pagnanais na magretiro hanggang sa maging responsable na ngayon sa mga babae. Pagkalipas ng ilang araw, napilitan si Kikoro na masaksihan ang isa pang nakakaaliw na bahagi ni Hitamoki na inaatake ng isang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, si Diana ay isa ring biktima, bagamat hindi siya sumisigaw tulad ni Hitamoki, na malapit na sa kanyang punto ng pagkawasak. Gayunpaman, nagsawa na si Hanag sa nangyayari, kaya hindi niya pinansin ang mga babala ni Kikoro, pumasok sa kanyang matinding frenzy state, at nauwi sa pagtatapos sa lahat. Pagbalik nila sa guild, sinugod ni Kikoro ang mga babae, nagrereklamo na pinahihirapan nila siya. Nalungkot si Hitamoki sa nangyari kanina at nangakong babawi ito sa quest bukas, ngunit sinabi ni Kikoro sa kanya na mag-day off sila. Pinayuhan niya ang mga babae na magtambay. Kaya kinabukasan, lumabas si Hitamoki at naghintay sa iba sa isang lugar. Ang unang dumating ay si Hana, na maraming nagulat habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga makikisig na asset. Pagdating, sinabi ni Hitamoki sa kanya na ang cute niya. Ngunit ng oras na para suklian ni Hana ang papuri, napagtanto niya na masyadong nagpapakita ng balat si Hitamoki at nagtaka kung bakit. Ipinaliwanag ni Hitamoki na ito ay dahil nagbibigay ito ng madaling pag-access.
Habang iniisip ni Hana kung ano ang ibig niyang sabihin sa madaling pag-access, isiniwalat ni Hitamoki na manipis lang ang damit niya, kaya sinabihan siya ni Hana na mamili. Habang nag-uusap pa rin sila, dumating si Diana. At matapos makita ang kanilang mga assets, pinagsisihan niya ang pagpunta ng maaga dahil mas patag pa siya kaysa sa isang matigas na pader. Dahil naroon siya, napansin ni Hana na hindi pa dumarating si Maydina, kaya isiniwalat ni Diana na isa siyang estudyante. Nakakagulat na dumating nga si Maydina, ngunit kasama niya ang dalawa pang senior mula sa kanyang paaralan na balak siguraduhing hindi siya nagsisinungaling tungkol sa pakikipag-usap sa ibang mga babae. Bago umalis, tinawag nila siyang talunan at sinabihan siyang kumilos ng mahinhin, at natuwa si Maydina na nakakuha siya ng day off. Habang papunta sa isang restaurant, nagalit si Diana at tinanong si Maydina kung bakit siya tinawag na talunan kanina, at tinukso siya ni Hitamoki, sinasabing dahil ito ay dahil isa siyang henyo. Nagalit si Maydina nang tapikin ni Hitamoki ang kanyang ulo na parang isang uri ng alagang hayop. Kaya mabilis siyang hinawakan ni Diana at hinayla papunta sa harap, sinasadyang kinumplito ang kanilang tuwid na linya sa perpektong pataas na pagkakasunod-sunod ng mga assets. Samantala, nakatanggap si Kikoro ng ilang dokumento mula kay Inyumi. At nang mabasa niya ang mga ito, napagtanto niya na 9 na babae lamang ang nasawi sa 26 na pagkasawi na kinaharap ng mga mangangaso sa kakahuyan. Dahil dito, naalala niya na ang mga halimaw na nakaharap niya kasama ang kanyang grupo ay hindi umatake sa mga babae gaya ng gusto nilang buhayin. Itinuro niya ang kakaibang kaso ni Hitamoki at sinabi kay Inyumi na ang mga halimaw ay may posibilidad na maging kakaiba sa kanya. Habang nahihirapan si Inyumi na paniwalaan ito, naalala niya na ang mga halimaw ay nabubuhay sa mana, na nakukuha nila mula sa mga halaman at mga nabubuhay na nilalang. Kaya, kakaiba para sa kanya na mas gusto ng mga halimaw na panatilihing buhay si Hitamoki. Habang nagtataka si Kikoro kung bakit, napagtanto niya na maaaring dahil ito sa matamis na mana ni Hitamoki, at nagsimula siyang magtaka kung mayroong isang bagay na tulad ng mabuti or masamang kalidad ng mana. Sa isang restaurant, nasiyahan si Hitamoki sa isang matamis na pagkain kasama ang mga babae. Kaya, nainip si Diana at iminungkahi na magchismis sila tungkol sa kanilang mga kwento ng pag-ibig. Sinabi ni Hana na wala siyang anumang bagay dahil palaging pinapanood siya ng kanyang pamilya, at lahat ng kanilang mga especially iya sa restaurant ay umakto na parang hindi niya sila nakikita. Sabi ni Maydina, may isang kaklase niya na hindi pwedeng makipag-date. Sabi ni Hitamoki, halos lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pagsasanay habang isiniwalat ni Diana na isa siyang introvert. Nang makita niyang lahat sila ay nabubuhay ng nakakabagot, nalungkot si Diana dahil hindi niya kayang pagtawanan si Kikoro dahil sa kagustuhan niyang magretiro para magkaroon ng kasintahan. Gayunpaman, nagpa siya siyang tawagan si Kikoro para malaman kung sino sa mga babae sa kanilang grupo ang i-date niya. Sa telepono, nang magtanong si Diana, agad na binanggit ni Kikoro si Inyumi, na ikinagulat ng lahat ng babae. Kalaunan, nagpaalam si Hitamoki sa kanila. At habang pauwi, nasa sabik siyang mag-hangout. Gayunpaman, kinansela niya ang pag-uwi nang maamoy niya si Kikoro. Ngunit nang matagpuan niya ito, natambush siya sa ibabaw nito. Pagkatapos ng banggaan, natagpuan ni Kikoro ang sarili na nakulong sa pagitan ng kanyang hopya, at naparalisa si Hitamoki dahil hindi niya namamalayang kinakain niya ito. Habang tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng kung anong tumatama sa kanyang likod. Kaya tinanong niya si Kikoro kung dala niya ang espada niya, ngunit napagtanto ni Kikoro na may lumalaking mas mahaba at mas matigas kaysa sa espada niya, kaya sinabihan niya itong manatili sa kanyang pwesto. Sa kasamaang palad, kinuhanan siya ni Diana ng litrato gamit ang kanyang malaking itim na kamera, habang ang ibang mga babae ay nagulat na isa siyang uri ng kakatuwang tao. Kinabukasan, sumama si Inyumi kay Kikoro sa isang misyon upang imbestigahan ang kamakailang kakatuwang pag-uugali ng mga halimaw, at sumama si Hitamoki sa mga halatang dahilan. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong niya kung paano nila isasagawa ang imbestigasyon, at malamig na sinabi sa kanya ni Kikoro na ihaharap niya si Hitamoki sa sinumang halimaw na magpapakita. Bagamat itinuturing ito ni Inyumi na malupit, casual na sinabihan siya ni Kikoro na huwag mag-alala dahil hindi niya itatali si Hitamoki at gagamitin siyang pain. Habang pinangungunahan ni Hitamoki ang paghabol sa isang halimaw, nahulog siya sa isang hukay.
At habang sinusubukan niyang umakyat palabas, isang ahas ang gumapang mula sa likuran. Halos hindi niya ito napigilan sa pag-target sa kanyang asset, ngunit ang pangalawang ulo nito ay gumapang at ikinagulat niya, na nag-iwan kay Inyumi na lubos na nagulat sa kanyang nasasaksihan. Samantala, walang hiya si Kikoro na nasiyahan sa tanawin hanggang sa pinagalitan siya ni Inyumi na gumawa ng isang bagay, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito, ipinaalala sa kanya na dapat pa rin silang mag-imbestiga. Pagkatapos lamang ng patuloy na pagtulak niya sa kanya ay saka lamang siya humarap. Bagamat bago pa niya magawa, naipit si Inyumi sa dingding ng isa pang ahas. Habang nagpupumiglas siya, medyo nasira ang kanyang mga damit, at halos lumuwa ang mga mata ni Kikoro sa kanyang ulo nang mapagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang pinagpala. Sa halip na mag-focus, si Kikoro ay biglang lumuhad na parang isang sumasamba sa isang banal na dambana, itinapon ang kanyang ipon bilang parangal sa kanyang kadakilaan. Habang patuloy na dumarami ang mga ahas sa kaguluhan, hindi talaga siya nawalan ng malay hanggang sa muling sumigaw sa kanya si Inyumi, kung saan hiniwa niya ang mga ahas, ngunit hindi bago siya sumulyap sa huling pagkakataon at naisip sa kanyang sarili na ang kanyang tinatawag na kasintahan ay hindi karapat-dapat sa kanya. Nang sa wakas ay kumalma na siya at maalala si Hitamoki, natuklasan nila ang kawawang babae na nakakulong pa rin sa hukay, nilalabanan ang mga ahas. Sa pagtatapos ng araw, bumalik silang lahat sa guild, kung saan natigilan si Hitamoki nang malaman na si Inyumi ay may anak na babae na nagngangalang Asina. Agad na niyakap ni Asina si Kikoro na parang ama nito dahil abala ang tunay nitong ama sa paghahabol sa sinumang mahahanap niya. Samantala, hindi niya alam na masyadong napalapit na si Kikoro sa kanyang ina. Pagkalipas ng ilang buwan, natapos ni Kikoro ang isang routine physical exam sa guild clinic. Ngunit nang malapit na siyang umalis, nagmakaawa ang nurse na si Rizumi na palitan ang doktor na lumabas para sa araw na iyon. Iginiit niya na 4 na check-up lang ang kailangan. Ngunit nang imungkahi ni Kikoro na tawagan ang doktor at hintayin itong bumalik, bumantong hininga siya at sinabing wala nga itong telepono. Sa wakas ay pumayag si Kikoro, hinayaan niyang ibalot ni Rizumi ang kanyang mukha ng mga bendahe para hindi siya makilala ng iba pang mga mangangaso ng guild. At habang inaamin niyang hindi niya talaga alam ang mga teknikal na bagay na ginagawa ng mga doktor, tiniyak sa kanya ni Rizumi na ang mga ito ay pawang mga bata at malulusog na pasyente na walang malubhang karamdaman. Laking gulat niya, ang 4 na taong dapat niyang suriin ay mga babae pala mula sa kanyang grupo, ngunit nanatili siyang kalmado, determinadong hindi malantad. Sa simula ng medikal na pagsusuri, nanginag siya dahil kailangan niyang isagawa ang pagsusuri. Ngunit dumating si Rizumi at tumulong doon. Tinulungan niya itong kunin ang kanilang timbang, taas, at iba pang kaugnay na sukat, ngunit nataranta ito ng oras na para suriin ang kanilang asset. Tinulungan ito ni Rizumi na alamin. At habang ginagawa niya ito, nagkamali siyang ibunyag ang size ni Hana, na nag-iwan kay Kikoro sa labis na pagkagulat. Kalaunan, tinawag siya para tingnan ang tibok ng puso ng mga babae, at si Hana ang kanyang unang pasyente. Nang magkwento ito, nagpapasalamat si Kikoro kay Rizumi sa pagbanggit sa trabaho ng doktor dahil sulit naman ang asset ni Hana. Kaya nadala siya at nagkamali na ilagay ang kanyang stethoscope sa pink jelly beans ni Hana sa halip na sa katawan nito. Ngunit binago niya ito nang sabihin sa kanya ni Rizumi ang tamang gawin. Habang sinusuri siya, napagtanto niyang mas mapalad ito kaysa kay Inyumi. Kaya, nagpasya siyang gagawa ng mga plano para simulan na siyang tawagin nitong daddy. Pagkatapos ni Hana, ang susunod niyang pasyente ay si Diana, na kanyang kinatuwa kahit na ito ang ambassador para sa flatness, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pag-check up dito dahil nawawala na siya sa sarili. Kaya tinawag ni Rizumi ang susunod na pasyente, si Maidina. Habang sinusuri si Maidina, napagtanto ni Kikoro na mayroon itong magandang crest sa kanyang baywang, ngunit iniisip niya kung ano ang magiging hitsura nito kung makakasesyon siya mula sa likuran. Kaya sinabi niya rito na gusto niyang mag-assume ng style ng aso. Nang isuot ni Maidina ang tamang stance para sa check, nanginag si Kikoro nang hawakan siya nito at napagtanto na ang buhay ay hindi tungkol sa mga kurba at asset. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Hitamoki sa silid, at nagmakaawa ito kay Kikoro na maging mabait sa kanya. Sa pag-iisip, naisip ni Kikoro na baka hindi siya maantig nang makita ang asset ni Hitamoki dahil nakakita na siya ng isang hindi pa naplanong view nito.
Gayunpaman, nang ilantad niya ang kanyang asset, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Kikoro at halos lumuwa ang kanyang mga mata dahil sa masayang tunog ni Hitamoki. Mabuti na lang at tiniis niya ang pagbasa sa kanyang pantalon. Ngunit pagkatapos ng sesyon, bumulong si Hitamoki sa kanya na mali ang kanyang ginagawa, pagkatapos ay lumabas na gulat na gulat. Nagtaka si Kikoro kung paano niya nalaman na siya nga ang lalaking iyon, at naalala niyang natukoy nito ang amoy niya at muntik ng atakihin sa puso. Pagkalipas ng ilang araw, isinama ni Kikoro si Hana at Maidina sa isang bukid kung saan pinilit niya silang mag-ehersisyo ng masinsinan. Dahil ang dalawa pang ambasador ng pakwan ay hindi nagsasanay kasama nila, inakala ni Hana na ang ehersisyo ay para sa mga babaeng payat, ngunit itinuwid siya ni Maidina, sinabing ito ay isang mahiwagang pagsasanay dahil pareho silang mga mangkukulam. Nilalayo ni Maidina na maging katulad ni Hana, na marunong lumaban, at sinabi niyang gusto niya si Hitamoki dahil sa kanyang dalisay na puso, ngunit ayaw niya kay Diana at tinawag siyang perpektong bagay para kay Kikoro. Sa halip na i-roast siya, sinabi ni Diana kay Maidina na gusto niya ito dahil masungit siya at karapat-dapat na asarin. Kaya pilit na ibinabaluktot ni Maidina ang kanyang likod at muntik na itong mabali. Habang pareho silang sumisigaw sa isa't isa, pumasok si Kikoro at sinabihan si Maidina na kumalma. Ngunit sinabi ni Diana na napatawad na niya siya. Iminungkahi niya na ipagpatuloy nila ang kanilang sesyon ng pag-eehersisyo. Kaya nang pumayag si Maidina, ginamit ni Diana ang pagkakataon upang gumanti sa kanya. Dahil sa gulat, sinubukan ni Kikoro na paghiwalayin sila, ngunit naging walang silbi siya nang magkamali siyang tumama sa mga asset ni Diana. Maya-maya, napagod si Diana sa pagpapasakop kay Maidina, kaya't bumagsak siya sa lupa at sinubukang huminga. Sa kabila nito, hindi sila binigyan ni Kikoro ng oras para magpahinga at pinilit silang sumama sa kanya sa pagtakbo. Sa kalagitnaan, sumuko si Diana at bumagsak sa lupa. Kaya't itinigil ni Kikoro ang kanilang pagtakbo at nagpatuloy sa mga sit-up. Pagkatapos ng ilang reps, muling bumagsak si Diana at nagreklamo na hindi siya binigyan ni Kikoro ng oras para magpahinga. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kikoro na interesado siyang mapabuti ang kanyang tibay at wala siyang pakialam kung kailangan niyang itulak ang kanyang mga limitasyon. Sa una, agad na bumagsak si Diana, ngunit kahit papaano ay nakaligtas siya sa isa pang oras ng may sensinang sesyon ng pag-eehersisyo kasama si Kikoro. Pagkatapos nilang matapos ang set, binati ni Maidina si Diana, sinasabing natapos niya ang lahat ng kanyang reps, ngunit iginiit ni Diana na hindi sila nakikipagkompetensya. Habang sinusubukan niyang maghanda para sa isa pang set, nanghina siya, ngunit nasalo siya ni Kikoro bago pa siya bumagsak sa lupa. Sa puntong ito, napansin niya na masyado niya itong naitulak ngunit sinisisi niya ito sa katotohanang hindi pa siya naging coach noon. Doon din, muling natamba si Maidina, at sa pagkakataong ito ay napalay ang kanyang bukong-bukong. Sinabihan siya ni Kikoro na pagalingin ang kanyang sarili gamit ang mahika, ngunit tumanggi si Maidina, na sinasabing siya ang sanhi ng kanyang sariling pinsala at ayaw niyang laging umasa sa kanyang mahika. Natigilan si Diana matapos marinig ito dahil walang sino man ang karaniwang papuna kay Maidina sa pagpapagaling sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, inalok ni Kikoro na ipiggyback si Maidina, ngunit tumanggi siya, iniisip na maaaring humantong ito sa iba pang bagay. Gayunpaman, kinutya siya ni Diana ng labis, sinabi sa kanya na walang maaaring mangyari sa pagitan niya at ni Kikoro dahil kahit na mukhang cute siya, siya ay patag. Pagkatapos ay inalok niya na tulungan si Maidina na ipiggyback si Maidina. At kahit na nag-aalinlangan si Maidina, tumalon siya sa likod ni Diana. Ngunit habang nasa daan, nawalan ng lahat ng kanyang lakas si Diana at bumagsak sa lupa kasama si Maidina. Sinigawan siya ni Maidina dahil sa hindi pagbibigay ng babala. Ngunit nang mapagtanto niyang kailangan niyang hintayang gumaling si Diana bago sila makalayo ng napakalayo, nagpasya siyang pagalingin ang sarili. Pagkalipas ng halos isang linggo, napagod si Hitamoki at Hana matapos ang walang humpay na pakikipaglaban kay Kikoro ng ilang oras habang sinusubukan nilang huminga. Mabilis na sinuri ni Kikoro ang kanilang pagganap at kinilala na nalampasan na ni Hana ang karaniwang kabalyero sa usapin ng lakas, ngunit pinagalitan niya ito dahil umasa sa kanyang pagkabaliw kapag siya ay nahuhuli sa bilang or emosyonal. Sinabihan niya itong iwasang gamitin ito kapag naroon ang kanyang mga kasama, at humingi ng tawad si Hana sa paggamit nito kanina.
Sa kaibuturan, napangiti si Kikoru dahil nabanggit lang niya ang sesyon ng pagsasanay na ito, kaya may dahilan siya para ituro ang kapintasan ni Hana. Dahil sa sobrang pagod ni Hana, nilagok niya ang huling patak ng kanyang tubig. Kaya, inalok ni Hitamoki ang kanyang tsaa para makatulong. Nang makita ito, sinabihan ni Kikoru si Hana na inumin na lang ang kanyang tubig. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bag para kunin ito, napagtanto niyang ubos na ang kanya. Gayunpaman, inabutan niya si Hana ng isang bote ng mana, sinabihan itong inumin ito dahil mapapawi nito ang kanyang uhaw. Pagkatapos nito, humarap siya kay Hitamoki at itinuro ang mga kapintasan nito. Ngunit bago pa man siya makarating sa punto, napansin niya na si Hana ay nasa frenzy na estado nito at tumakbo palayo ng mabilis upang magtago sa likod ng isang bato. Habang wala siya, tinanong ni Hana si Hitamoki kung saan siya nagpunta, at nahirapan ang kawawang babae na magsinungaling. Dahil sa takot, naalala ni Kikoru na sinabihan siya ng isa sa mga katulong ni Hana na tanungin si Diana tungkol kay Hana. Kaya, tinawagan niya si Diana upang makakuha ng impormasyon. Nang marinig ang lahat ng nangyari, sinabi ni Diana sa kanya na si Hana ay nalasing lamang sa labis na dosis ng mahika mula sa bote ng mana. Dahil dito, naisip ni Kikoru na ang kanyang frenzy na estado ay nangangahulugan din na lasing siya sa mana, ngunit iba ang sinabi ni Diana. Ang totoo ay hindi kayang tiisin ng kanyang katawan ang dami ng mana na dumadaloy sa kanyang utak, kaya naman kumikilos siya ng kakaiba kapag pumasok siya sa frenzy na estado. Sinabi rin ni Diana sa kanya na ang kanyang kalasinggan ay hindi magtatagal dahil mauubos niya ang maraming mana sa maikling panahon. Ngunit nang tumingin siya sa batong pinagtataguan niya, nakita niya si Hana na sinusuri ang asset ni Hitamoki at nadala sa tawag. Nang simulan ni Hana na kagatin ang leeg ni Hitamoki, umatras si Hitamoki nang subukang ibunyag ni Hana ang asset niya dahil hindi pa ito nagsisimulang maglabas ng gatas, at nagkamali siyang nasabi na naroon pa rin si Kikoru. Habang sinusubukan niyang mag-isip ng nakakakumbinsing kasinungalingan para protektahan siya, sinunggaban siya ni Hana at tiningnan kung may gatas habang pinapanood ni Kikoru ang lahat at balak niyang imbestigahan ng malapitan ang ganitong uri ng asset. Sinabi sa kanya ni Diana na maaaring espesyal siya kay Hana dahil noong huling beses na pumasok siya sa matinding pagkabalisa, kumalma siya pagkatapos yakapin siya. Sinabi ni Kikoru na hindi siya sigurado kung mahal siya ni Hana, ngunit nanatili siyang bukas ang isip para subukan ang teorya. Iminungkahi ni Diana na magmukhang nasaktan siya sa harap ni Hana at tingnan kung babalik ito sa normal or gagawa ng anumang bagay na walang ingat. Pagkatapos tapusin ni Kikoru ang tawag, sinaktan niya ang kanyang sarili at nagpanggap na nasaktan para linlanggan si Hana. Sa halip na bumalik sa normal, napaluha si Hana at sinimulang inumin ang dugo niya, iniisip na makakabuti ito sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Kikoru bago pa man may humaba at tumigas pa kaysa sa kanyang palaso. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Hana kung magaling na ba siya, ngunit itinuro ni Kikoru ang mukha nito, na nagpapahiwatig na nasasaktan pa rin siya. Bilang resulta, ibinagsak siya ni Hana sa lupa at sinimulang ikis ang mukha nito. Samantala, sinubukan ni Kikoru na kumbansihin ang sarili na wala siyang anumang lihim na motibo sa paggawa nito. Balak niyang humiwalay bago pa tuluyang makabawi si Hana. Ngunit bago pa niya masabi ang plano, bumalik sa dati ang katinoan ni Hana at nagulat nang makita ang ginagawa nito sa kanya. Kaya, hinampes niya ito ng mahina. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Kikoru sa kakahuyan at nakita ang isang nakakaaliw na tanawin ng lahat ng mga kababaihan sa kanyang grupo maliban kay Maidina. Hinihingal matapos lubos na harapin ng mga halimaw, kahit na sana ay may dala siyang baby oil, naisip niya at napagtanto na ang mga babae ay hindi maaaring magpaalam nang wala ang kanyang pamumuno dahil hinihila nila ang isa't isa pababa dahil sa kanilang mga kahinaan. Kanina, nagtipon ang mga babae sa harap ng isang oso na leon dahil gusto ni Hana na pamunuan ang pagsalakay upang talunin ito. Nagkamali si Diana na nakuryente siya gamit ang mahika. Nag-aalala, pinuntahan ni Hitamoki si Hana upang tingnan, ngunit iniwan niya ang kanyang sarili na bukas at sinunggaban siya ng halimaw. Samantala, natakot si Maidina at nagsimulang umiyak, kaya ang kanyang boses ay umalangaw sa kagubatan, na humihila ng iba pang mga halimaw sa kanyang posisyon. Ang unang bumagsak ay si Diana, na napalibutan at inatake ng mga slime. Ang sumunod ay si Hana, na nasa bingit na ng kanyang pagkawasak. Panghuli,
Kinain kay Hitamoki ang kanyang cupcake at hindi niya napigil ang magpakawala ng masasayang tunog habang ito ay bumababa. Gayunpaman, nang magsawa na si Diana sa mga galami ng halimaw, pinutol niya at ginamit ang kanyang mahika, na nolipol ang lahat ng nasa lugar sa loob ng 3-meter radius. Sa kasalukuyan, pinapanood ni Kikoro ang mga sumunod na pangyayari at iniisip kung matatawag ba niya itong tagumpay. Ngunit nang tumungo sila sa apartment nito ng hapong iyon, hindi nag-atubiling tawagin itong tagumpay ni Diana, lalo na dahil siya ang nagtapos. Bagamat naniniwala si Hitamoki na iniligtas sila ni Diana, pumalakpak si Maidina, sinisisi si Diana sa pag-atake kay Hana. Kakalma lamang sila nang makialam si Kikoro at sinabihan silang mag-focus sa pagkain ng kanilang hapunan. Nang simulan na niya ang pagkain, tinanong niya kung sino ang gumawa nito dahil napakasarap nito, at sumang-ayon ang lahat. Inihayag ni Hitamoki na siya ang nasa likod ng pagkain, at sinimulang purihin ni Diana ang kanyang husay sa pagiging may bahay. Pagkatapos ay tinanong niya si Kikoro kung interesado ba itong makipag-date sa isang taong marunong magluto. Gusto man niyang sumagot ng oo, nagpaligoy-ligoy pa siya, ngunit naiintindihan ni Diana ang ibig niyang sabihin. Dahil doon, nagmungkahi siya ng isang paligsahan sa pagluluto sa mga kababaihan para makita kung sino ang unang makaka-score. Tiningnan ni Kikoro ng mabuti ang lahat ng tatlo at napagtanto niyang tapos na siya kung kakainin niya ang kanilang pagkain dahil sigurado siyang hindi sila marunong magluto. Dahil sa udyok, nagpa siya sina Maidina at Hana na sa paligsahan at maghahanda ng kanilang mga sangkap para bukas. Kinabukasan, nagsimula ng magluto si Maidina sa kusina. Simula sa paghiwa ng karne, naghanap siya ng pampalasa at pumili ng toyo at asukal bilang pamalit. Samantala, naghinala si Kikoro sa niluluto ng mga babae, kaya tiningnan niya ang kusina para tingnan kung ano ang ginagawa ni Maidina. Pagdating, nagulat siya nang makitang ibinuhos nito ang lahat ng toyo sa karne. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na may emosyon din ang mga kaldero. Sa labas, natigilan siya nang makita niya si Diana na nakasuot ng welding mask para sunugin ang karne. Nang ipahayag niya ang kanyang pag-aalala, sinabi lamang ni Diana na sinusubukan niyang lutuin ng mabilis ang karne, kaya naman gumagamit siya ng bukas na apoy. Matapos makaligtas sa brain rot, tiningnan niya si Hana at mabilis na sumuko nang makita niyang ginagamit nito ang kanyang buong lakas para durugan ang karne. Pagkalipas ng ilang oras, iniharap ng mga babae ang kanilang mga lutuin sa kanya, at nang mapansin niya ang nakakasawi na aura na nagmumula sa bawat ulam, sinabihan niya ang mga babae na tikman muna ang kanilang sariling luto. Kahit na parang walang galang ang tingin ng mga babae, pumayag sila. Ngunit nang gawin nila ito, nasira ang kanilang mga damit. Dahil sa gulat, nahihirapan si Kikoro na ay proseso ang nangyari. Ngunit nalaman niya na ang pagkain ang dahilan ng pagkaubos ng mana ng babae mula sa kanilang mga katawan. Nang makabawi sila, napansin ni Kikoro ang bahagi ng karne na niluluto ni Maidena ngunit tumanggi siyang sabihin ito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Maidina si Hitamoki, at napagtanto niya na nakatikim lang siya ng isang halimaw na longganisa. Nang sumunod na linggo, sumama sina Hitamoki at Maidina kay Kikoro sa isang pakikipagsapalaran sa kakahuyan habang si Diana ay may espesyal na sesyon ng pisikal na pagsasanay kasama si Hana. Inihayag ni Kikoro na gusto niyang mang-alap ng isang partikular na bulaklak, na nagpapakalat ng pollen na nagdudulot ng silencing effect. Nang marinig ito, napagtanto ni Maidina na maaaring hindi siya makapagsalita kung malantad sa bulaklak. Ngunit sa palagay ni Kikoro ay hindi magiging malaking bagay ang misyon dahil hindi naman sila naghahanap ng mga halimaw. Sinabihan niya si Hitamoki na bantayan ito, ngunit si Hitamoki, dahil sa pagiging malamaya gaya ng dati, ay nadulas at nahulog sa lupa. Pagkatapos ng pagbagsak, inalok ni Maidina na gamitin ang mahika ng pagpapagaling sa kanya, ngunit tumanggi siya, iginiit na natutunan niya ang isang pambihirang pamamaraan ng pagpapagaling. Nabigla si Kikoro, pinanood niya itong gamitin ang kanyang chakra upang pagalingin ang kanyang sarili, at doon niya naisip na ang kanyang mga kasanayan ay walang kinalaman sa pagiging isang martial artist. Sa kabilang banda, hiniling ni Hitamoki na mapagaling niya ang ibang tao, ngunit sinabi sa kanya ni Maidina na hindi ito posible. Ipinaliwanag niya na magagawa lamang niya ito dahil isa siyang puting mangkukulam na humihiram ng kapangyarihan mula sa banal na ibon na kumokontrol sa pagpapanumbalak ng mga tao.
Nang marinig ito, napagtanto ni Kikoro kung bakit niya nakita ang crest ng ibon sa baywang ni Maidena gayong umakto itong parang isang doktor, ngunit napilitan siyang magtago ng buhay nang tanungin ni Maidena kung paano niya nalaman ang tungkol sa crest. Pagkatapos nito, sinabihan niya si Hitamoki na mag-ingat habang kinukuha ang mga bulaklak at pagkatapos ay tumungo upang simulan ang misyon. Kalaunan, habang kinukuha ni Maidena ang mga bulaklak, nakakita siya ng isang bagay na nakasabit na ibon sa isang puno at nataranta. Kaya't bumagsak siya sa lupa at aksidenteng nalanghap ang mga lason mula sa bulaklak. Bilang resulta, nawalan siya ng boses. Kaya nang sumigaw siya para humingi ng tulong, walang nakarinig sa kanya. Gayunpaman, sinubukan niyang senadoryoson si Hitamoki na tulungan siya. Ngunit nang lumingon ang talunang babae, inakala niyang nagsasaya si Maidena, kaya kumaway siya pabalik at nagpatuloy sa pagkolekta ng mga bulaklak. Dahil sa pagkadismaya, napaiyak si Maidena. Ngunit nang maalala niya na ang mga stuffer ay parang mga makintab na bagay, nagpasya siyang ialok dito ang kanyang mahiwagang tungkod. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ng Becker at itinuloy ang kanyang mga plano, tinitiyak na siya ang unang nakatali. Habang ang mga galame nito ay tumatakbo sa katawan ni Maidena, sinubukan niyang maglabas ng masasayang tunog, ngunit hindi niya magawa dahil sa mga lason na kanyang nalanghap. Nagpatuloy ito ng ilang sandali hanggang sa siya ay mapaiyak. Ngunit bago pa man siya madala ng stuff na ito ng Becker, dumating si Kikoro at iniligtas siya. Dumating din si Hitamoki at napaiyak dahil hindi niya masabi na nasa panganib si Maidena. Ngunit sinisi ni Kikoro ang kanyang sarili dahil umaasa lamang ito sa rika ni Hitamoki. Nang mapansin niya ang mga sugat ni Maidena, napagtanto niyang hindi nito kayang pagalingin ang sarili dahil hindi niya kayang bigkasin ang kanyang mga spell, kaya sinabihan niya itong magpahinga muna hanggang sa makabalik sila sa bayan. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Hitamoki na patawarin sila dahil gusto niyang subukan ang isa pang pamamaraan ng pagpapagaling. Habang nagtatago siya sa likod ng isang puno, inalis ni Hitamoki ang kanyang damit at niyakap si Maidena, ikinukuskos ang kanyang mga aset sa kanya upang mailipat ang mana at pagalingin siya. Bagamat gulat, nasiyahan si Maidena sa pakiramdam mula sa mga aset ni Hitamoki at napagtanto na bumalik na ang kanyang boses. Nang mapansin ito ni Hitamoki, napaluha siya, pakiramdam niya ay nailigtas niya sana siya noon, ngunit pinasaya siya ni Maidena. Inamin na angkop siya para maging isang puting mangkukulam at gumanap ng suporta sa koponan. Bagamat gusto niyang gamaan ang pakiramdam ni Hitamoki, lumala ang kondisyon ni Hitamoki nang sabihin sa kanya ni Maidena na hindi siya angkop na maging isang martial artist. Sinubukan ni Hitamoki na humingi ng ilang uri ng pagpapatunay mula kay Kikoro tungkol sa kanyang pagiging isang mahusay na martial artist, ngunit sinabi sa kanya ni Kikoro na ang nakasabit sa kanyang katawan ay hindi angkop para sa labanan. Nang araw na iyon, umuwi si Maidena upang magpahinga. Ngunit habang nakahiga sa kama, naalala niya ang mga bagay na ginawa sa kanya ng Becker at sinubukang maranasan muli ang pakiramdam. Sa kalagitnaan, pinigilan niya ang sarili at nahirapang makawala, kaya nagsimula siyang humingi ng tulong. Gayunpaman, naisip niya na tapos na siya kung mahahanap siya ng mga katulong sa ganoong posisyon, kaya nagsinungaling siya na ayos lang sa kanya na paalisin sila. Kinabukasan, dumating si Kikoro sa guild at nakitang nagtataka si Esina kung bakit wala ang mga babae kasama niya. Sinabi niya sa kanya na magpapa-medical check-up sila sa ospital, ngunit naalala niya kung paano siya ang doktor na nakatalaga sa kanila noong huling check-up nila. Sa halip na palihim na pumunta para tumingin, nagpasya siyang maghanap ng hunting quest, ngunit si Esina ay humihiling sa kanya na makipag-date sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mahal niya ito, at nabasa ni Kikoro ang maling kahulugan at inakala niyang hinahanap-hanap nito ang joystick nito, kaya nagsimula siyang umakto na nagtatanggol, ipinaliwanag kung paano niya hindi gustong magkaroon ng relasyon sa kanya. Gayunpaman, itinuwid siya ni Esina, sinabing gusto nitong makipag-date sa kanya at kay Enyumi na kanyang ina para maging bagong ama nito. Nabigla, inihampas ni Enyumi ang kanyang aset sa kanyang mesa, sumigaw na hindi siya magpapakasal kay Kikoro dahil hindi ito akma, at natamba si Kikoro sa lupa, nabulunan sa pagtanggi. Ngunit nang bumagsak si Enyumi sa lupa at nagsimulang pagpawisan, dinala niya ito sa klinika ng guild para ipa-check up. Doon, sinabihan ni Esina si Enyumi na magsuot ng mas magaan na damit dahil sa lagnat nito, at pumayag ito, ngunit gusto niyang si Kikoro ang magpapalit.
Naamoy ni Kikoro ang mga plano nito at sinabihan siyang itigil ang pakikipag-date kay Enyumi, kaya isinara niya ang mga kurtina para maiwasan ang pagtingin. Samantala, naalala niya noong nakita niya mismo ang asset ni Enyumi at napagtanto na ang pagpapakasal dito ay maaring ang kailangan niya sa buhay. Pagkatapos magpalit ng damit ni Enyumi, binuksan niya ang kurtina at natigilan nang makita niya ang nakalantad na asset nito habang inaalalayan ang kanyang joystick. Inihanda siya ni Esina para suriin ang temperatura ng katawan ni Enyumi sa pamamagitan ng pagdikit sa balat. Sa pagkakataong ito, napilitan siyang gawin ito dahil si Esina ay umalis sa silid. Ngunit nang gawin niya ito, napagtanto niya na ang tanging bagay na napansin niya ay ang kanyang mabilis na tibok ng puso dahil ang asset ni Enyumi ay sumisigaw ng, "Kainin mo ako." Ngunit bago pa man lumaki ang kanyang mga mata, naisip ni Enyumi na may mali sa kanya at naisip na ito ay dahil hindi pa siya nakakapagpahinga. Habang sinusubukan ni Kikoro na pakalmeyan siya, napansin niyang pinagpapawisan ito at umiwas ng tingin para maiwasan ang pagpapalit ng lampin sa loob ng ilang buwan. Nakakagulat na nalampasan niya ang kanyang makamundong pagnanais at tumulong sa paglilinis nito. Habang ginagawa ito, nagpasalamat si Enyumi sa kanya para sa lahat, kasama na ang bahagi kung saan pumayag siyang alagaan ang mga babae. Samantala, hindi narinig ni Kikoro ang mga iyon dahil mas nakatutok siya sa paglalagay ng kanyang joystick sa bibig nito. Ngunit bago pa iyon mangyari, isang eksena ang nagpakita kasama si Rizomi at sinira ang lahat. Nang makita si Kikoro, nagpasalamat si Rizomi sa pagtulong noong isang araw, ngunit inilayo siya ni Kikoro para maiwasan ang pagkalantad doon. Sinabi niya sa kanya na tinanggal siya sa trabaho sa dating ospital dahil natuklasan nila ang ginawa niya kay Kikoro. Ang talagang nangyari ay hindi naalala ng tunay na doktor ang pagsukat ng mga asset na kasing laki ng kay Hana, at iyon ang dahilan kung bakit tinanggal si Rizomi. Ikinwento niya kay Kikoro kung paano ito nangyari ngunit tiniyak niya rito na itinatago niya ang pagkakakilanlan nito para hindi ito mahirapan. Di nagtagal, isang eksena ang humila kay Rizomi palabas ng silid para si Kikoro na lang ang makasama ni Enyumi. Habang wala sila, nagpa siya si Enyumi na tingnan sila, ngunit sinabihan siya ni Kikoro na manatili sa kama para makapagpahinga. Nauwi ito sa pagtatalo na humantong sa pagkatumba ni Enyumi sa joystick ni Kikoro. Ngunit nang subukan niyang bumaba, agad siyang umabot sa climax, at kahit nagulat na naglakad si Esina, ngumiti siya at sinabi sa kanila na parang gusto niya ng nakababata na kapatid. Pagkalipas ng halos isang linggo, dalawang mangangaso, sina Cedric at Yuri, ang naghanap kay Noma, ang kanilang nawawalang miyembro ng grupo, ngunit napilitan silang umatras dahil sa nakakasawi na gagambang pantaboy sa kakahuyan. Iniulat nila ang sitwasyon kay Enyumi sa guild, at tinawag si Diana dahil siya ang pinakaangkop na lumaban sa gagamba. Habang sinusuri ni Kikoro ang mga kalakasan at kahinaan ng gagambang pantaboy, nabalisa si Cedric dahil tila imposibleng talunin ito. Ganito rin ang nararamdaman ni Yuri, at kahit kinikilala niya si Kikoro bilang ang pinakamahusay na mangangaso sa lungsod, sinabi niya rito na wala siyang tsansa laban sa gagambang nagtataboy. Matapos kutsain, pinangunahan ni Kikoro ang kanyang grupo papunta sa kakahuyan, ngunit nagpa siya siyang humiwalay kay Diana at iwan ang iba pang mga babae kay Hana upang mailigtas nila ang mga nakaligtas. Bago umalis, naisip niya ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa mga babae, kaya binalaan niya si Hana laban sa paggamit ng kanyang kasanayan sa frenzy. Habang hinahanap ang gagambang nagtataboy, napagod si Diana sa paglalakad at pinagsisihan na hindi siya kasama sa rescue team. Tinanong niya si Hana kung bakit siya pinili ni Kikoro para harapin ang gagamba, at sinabi niya rito na dahil ito sa kanyang napakalaking firepower, na magiging problema para sa reflexes ng gagamba. Sinabi niya rito na kakailanganin nilang hulihin ang gagamba gamit ang isang lumang pamamaraan sa pangangaso kung saan aakitin niya ang gagamba palabas at papalibutan ito ng apoy. Habang patuloy ang paghahanap, napaisip siya kung ligtas ba ang ibang mga babae. Samantala, si Hitamoki ay naipit sa sapot ng gagamba na nagtataboy, at nagtataka si Maidi na kung bakit siya naipit gayong siya naman ang nagsabi sa kanila na magbantay sa mga hukay ng gagamba. Sinubukan niyang hilahin palabas si Hitamoki, ngunit naipit din siya dahil matigas at malagkit ang sapot. Habang nagpupumilit siyang makalabas, nagkamali siya sa asset ni Hitamoki, at nagulat si Hana sa lugar.
Ngunit bago pa mabasa ni Hitamoki ang sarili, bumunot si Hana ng posporo para sunugin ang sapot. Sa ibang lugar, sinunog ni Diana ang sapot ng gagamba, ngunit hindi niya napansin ang gagamba na pinapanood siya mula sa malayo. Maya-maya, umatake ang gagamba, ngunit mabilis na tumugon si Kikoro upang iligtas si Diana mula sa pagkasawi. Habang mabilis niyang inilalantad ang kanyang sandata upang gumanti, napansin niya ang mga kuko ng gagamba na papalapit sa kanya, kaya hinaranggan niya ang mga ito. Habang sumusulong siya upang labanan ang gagamba, sinabihan niya si Diana na bumangon at sindihan ang lugar upang mahuli nila ang gagamba. Gayunpaman, ang napakabilis na bilis ng gagamba ay pumihil kay Diana na makakuha ng tumpak na putok. Ngunit nang makakita siya ng butas, umiwas ang gagamba bago pa niya matapos ang pag-eeksahera. Nang makawala ito, sinuri ni Kikoro ang nangyari at napagtanto na maaaring malaman ng gagamba na ito ay mabibitag. Ngunit bago pa man siya makaisip ng isa pang plano para talunin ang gagamba, bigla itong sumulpat mula sa kung saan at sinubukang gumawa ng mabilis na sorpresang pag-atake. Sa loob ng isang iglap, pinaalis ni Kikoro si Diana at tinamaan ng isang buong lason na atake mula sa gagamba upang iligtas ang buhay nito. Kasabay nito, nakakuha si Diana ng isa pang pagkakataon, kaya tinanggap niya ito at tuluyang tinakat ang gagamba. Nang nanghina si Kikoro sa lupa, napaiyak siya at sinubukang ibangon ito muli. Ngunit nang hindi ito tumugon, nagmakaawa siya sa kanya na huwag masawi. Nang makitang hindi pa rin ito tumutugon, nagbanta siyang magkakalat ng tsismis na nilabag siya nito. Kaya, nagpumilit si Kikoro sa pagkasawi at nabuhay muli. Nang tanungin kung paano niya ito nagawa, binanggit niya na uminom siya ng antidote para sa kamandag bago siya tusukan, ngunit nagreklamo siya na manhid dahil nakakasawi ang kamandag. Dahil dito, iminungkahi ni Diana na bumalik sila sa lungsod, ngunit tumanggi siya, at iginiit na harapin agad ang gagamba. Ipinaliwanag niya na ang gagamba ang dahilan ng pagkahulog ng karamihan sa mga halimaw sa lugar na iyon, at pakiramdam niya ay ang lungsod ang susunod na target ng gagamba kung walang gagawing mabilis. Habang sinusubukan niyang tumayo, nagpumiglas siya at natamba. Kaya, nagtayo si Diana ng harang na yelo upang protektahan sila mula sa anumang pag-atake dahil gusto niya itong pagalingin. Gayunpaman, ang kanyang mga pamamaraan ay nag-iwan kay Kikoro sa gulat dahil inaalis niya ang lahat maliban sa kanyang plot armor. Pagkatapos ay binanggit niya ang terminong tinatawag na curse name, at naalala ni Kikoro na ito ay isang bihirang pangyayari kung saan ang pangalan ng isang tao ay maaaring gamitin upang paganahin ang isang spell dahil ang curse name ni Diana ay isinasalin bilang toxic. Napagtanto niya na gusto nitong gamitin iyon upang i-detoxify siya at naunawaan kung bakit hindi pa siya nagkasakit noon. Alam niya ito dahil sa kanyang panahon sa ospital, ngunit nang tanungin ni Diana kung paano niya nalaman, nagkamali siya, sinabing nakita niya ito sa TV. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Diana na kailangan niyang inumin ang mga likido sa katawan ni Diana at damay-kit sa katawan nito bago niya mailabas ang natitirang lason. Nabigla si Kikoro matapos marinig ito dahil kahit na manhid siya, may iba pang hindi manhid. Gayunpaman, hinayaan niya itong gawin, at pagkatapos halos magdikit ang mga labi nila, nabawi niya ang lahat ng kanyang lakas at ang kanyang haba. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa tulong ni Diana, ngunit iniisip ni Diana kung paano nila matatalo ang gagamba. Sinabi ni Kikoro na kakailanganin nilang gumamit ng naka-install ng bitag para makuha ito, at nagmungkahi siya ng isang lugar kung saan niya ito magagawa. Kasabay nito, matagumpay na natagpuan ni Hana at ng iba pa si Norma, at tinulungan siya ni Maydina na pagalingin. Bagamat isa siyang pulang salamangkero, inamin niyang maaari rin siyang gumamit ng puting mahika, ngunit isiniwalat niya na hindi sapat iyon para maalis ang lason ng gagamba sa katawan. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa grupo dahil sa labis na paghihirap na ginawa niya sa paghahanap sa kanya. Ngunit sinabi ni Hitamoki na ayos lang. Gayunpaman, iginiit ni Norma dahil punit ang kanilang mga damit, at naniniwala siyang marami na silang pinagdaanan. Bago iyon, sina Hitamoki at Maydina ay nakulong sa sapot ng gagamba, kaya nagsindi si Hana ng posporo para sunugin ang mga sapot. Sa proseso, nasunog ang isang bahagi ng kanilang mga damit, at nahulog sila sa hukay kasama ang likidong sapot, na nagparumi sa kanilang mga aset. Bagamat kahanga-hangang tanawin ito, mukhang hindi komportable si Maydina nang maalala niya ito,
at hindi niya napansin kung kailan natanggal ang kanyang nasunog na plot armor. Nang hapong iyon, dumating si Kikoro sa silungan sa tabing dagat kasama si Diana, na inakala niyang gusto niyang makipagsesyon sa kanya, ngunit nasira ang kanyang pag-asa ng ibunyag ni Kikoro na gusto niyang gamitin ang silungan bilang bitag. Pagkatapos ay sinira niya ang isang anteng-anteng, at sinunggaban siya ni Diana dahil pinipigilan nito ang mga halimaw sa pag-atake, ngunit ipinaalala niya sa kanya na kakailanganin nila ang gagamba na pumunta sa direksyong iyon para gumana ang kanilang plano. Pagkatapos noon, sinabihan niya si Diana na sunugin ang kubo, at naiwan siyang gulat na gulat. Habang sinusunog ni Kikoro ang mga sapot ng gagamba, naramdaman niya ang presensya nito at agad na umiwas sa atake ng gagamba. Napansin na lohikal na pinili siya ng nilalang dahil nagtamo siya ng matinding pinsala, mabuti na lang at inutusan niya si Diana ng maaga na ihanda ang kanyang firepower upang maakit niya ang gagamba patungo sa kubo. Pinukaw niya ito at mahusay na iniwasan ang mga atake sa pamamagitan ng pagtalon sa mga puno. Samantala, hindi kalayuan sa kubo, naalala ni Diana ang iniutos ni Kikoro na ipikit ang kanyang mga mata at maghanda na gumamit ng isang advanced spell. Kasalukuyan siyang naghihintay na akitin nito ang gagamba, at kahit na pinipilit, nanatili siyang kalmado at umaasang mabilis na makakayanan ni Kikoro ang lahat. Sa kabilang banda, malubhang sugatan si Kikoro nang ma-corner siya sa cabin. Sa huling sandali, tinitigan niya ang kanyang anino at ginamit ito upang maiwasan ang pag-atake ng gagamba, at nang may handa na ang lupa, nabasag ng gagamba ang salamin sa likuran niya, agad na natabunan ng apoy, at isang piraso ng bato ang tumagas sa isa sa mga mata nito. Ilang sandali ang nakalipas, ipinaliwanag ni Kikoro kung paano gumagana ang backdraft habang sinisindihan niya ang loob ng cabin. Ngunit naisip ni Diana kung ang kanyang mga apoy ay magagamit lamang para sa paggawa ng mga tulos at panununog. Sa kasalukuyan, sinamantala ni Kikoro ang kanyang pagkakataon at pinutol ang ilan sa mga binti ng gagamba. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Diana na paganahin ang kanyang spell, at sinundan ito ng isang advanced flame spell na nagsunog sa gagamba. Mabuti na lang at tumalon si Kikoro sa likod ng isang malaking bato na nagligtas sa kanya mula sa linya ng impact. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating si Diana na sunog ang kanyang damit, at ang introvert ay nakapatong sa kanya upang mabawi ang kanyang lakas. Doon ay nagpasalamat siya sa mabuting gawa nito ngunit naalala niyang puno na pala ang kanyang pantog. Nang gabing iyon, habang isinusulat ni Maydina ang mga pangyayaring naganap sa kanyang talaarawan, naalala niya kung gaano siya kainit ng maipit kay Hitamoki at sinimulan niyang galugarin ang kanyang mga aset na parang isang piitan habang nag-iisip. Kinabukasan, nagising si Kikoro na pagod dahil sa mga pinsalang natamo niya mula sa gagamba. Habang nagdedesisyon siyang magpahinga sa araw na iyon, dumating si Hitamoki na mukhang nag-aalala para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na pumunta siya para alagaan siya. Ilang sandali pa, inabutan niya siya ng lutong bahay na pagkain at tsaa. At nang mapagtanto niyang mas maayos na ang kanyang kalagayan kaysa sa inaakala niya, tinanong niya kung dapat bang akuan ni Diana ang kredito sa pagkatalo sa gagamba. Gaya ng dati, pumayag siya at ipinaalam kay Hitamoki na si Diana ang nagdulot ng huling dagok. Pagkatapos ay hiniling ni Hitamoki sa kanya na mamili kasama niya, at pagkalipas ng ilang minuto, naglibot sila sa plaza ng bayan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang mamili ng mga grocery, pagkatapos ay pumunta sa isang tindahan at casual na nakipag-usap sa mga tindero, na nagpasalamat sa kanya para sa kanyang nakaraang tulong at nagbigay sa kanya ng mga libreng regalo. Nagulat si Kikoro, kakaiba ang pakiramdam dahil mahigit 10 taon na siya sa lungsod at nagawa ni Hitamoki na makahingi ng pabor sa loob ng wala pang isang buwan. Ngunit narinig niya ang mga kakaibang iniisip ng mga lalaki at napagpasyahan na tapos na sila. Nang makitang napaka-anti-social ni Kikoro, hiniling ni Hitamoki na kausapin niya ang mga tindero. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanila, ngunit binigyan nila siya ng nakakasawi na titig, tinanong kung sino siya para kay Hitamoki. Mabilis siyang pumagitan, at isiniwalat na si Kikoro ang alas ng kanilang lungsod at ang kanyang katulong, at ang kanilang mod ay biglang nagbago. Pagkatapos ay binigyan siya ng mga lalaki ng libreng grocery, nagpapasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanilang lungsod. At sa unang pagkakataon, inamin ni Kikoro na kailangan pa niyang magpasikat. Naglibot sila sa lungsod at narating ang mga bata ng kapitbahay ni Hitamoki sa parke na gustong makipaglaro sa kanya.
Mabilis siyang kumilos bilang kontrabida. At habang ginagawa ito, isa sa mga batang lalaki ang humarap sa mga halaman sa buhangin, kaya inalo niya ito ng isang mahigpit na yakap. Ngunit itinali siya ng maliliit na bata habang nagkukunwaring inosente, sinasabuyan siya ng kanilang mga water gun at sinusuri ang kanyang mga asset. Nang gabing iyon, nagreklamo si Hitamoki tungkol sa mga makukulit na bata, iniisip kung ano ang nagpabago sa kanila dahil normal na sila bago niya sila nakilala. Ngunit sinabi ni Kikoro na siya ang problema. Tinanong niya ito kung bakit niya siya dinala sa paligid ng lungsod, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging mulat siya sa mga bagay at taong iniligtas niya. Alam na alam niyang magre-retiro na siya, gusto niyang magretiro ito ng nakangiti dahil pinrotektahan niya ang mga ngiti ng mga tao. Naiintindihan ni Kikoro kung saan siya nanggagaling at inamin na siya ang hindi nakikisalamuha sa lahat ng oras na ito, at marami siyang reklamo tungkol sa pagiging mag-isa. Nakita niya na nag-aalala si Hitamoki, kaya tinapik niya ang ulo nito, itinuwid ito tungkol sa hindi niya kailanman sinabi na hindi sulit ang trabaho bilang gwardya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya rito. Dahil sa sigla, ipinaalala ni Kikoro sa kanya na hindi siya maaaring sumuko dahil ang mga miyembro ng kanyang grupo ay nangangailangan ng mas maraming pagsasanay. Kaya, pansamantala, kailangan niyang magtrabaho ng husto upang protektahan ang mga ngiti ng mga tao. Pag-uwi, naghanda si Hitamoki para magluto ng hapunan at tinanong siya kung ano ang gusto niyang ulam. At pagkatapos niyang titigan ang kanyang mga cupcake sa pamamagitan ng apron, pumili siya ng ham. Pagkalipas ng ilang araw, madaling tinapos ni Kikoro ang mga halimaw sa kakahuyan at sinabing matagal na mula nang gumamit siya ng pana at palaso. Nabanggit niya na kailangan na niyang gamitin ang sandata ng mas madalas dahil sa mga babae at umaasa na hindi niya sila matatamaan. Lumuhad si Hitamoki sa tabi ng mga bangkay ng halimaw at tahimik na nanalangin para sa kanila. Habang gulat na nakatitig si Norma sa mga walang buhay na halimaw sa lupa, nagulat sa dami ng mga halimaw na kanilang napaslang simula nang magsimula ang quest, nalaman niya mula kay Kikoro na ito ay isang regular na lakad para sa kanyang grupo. Nagkataon na si Norma ang bantay na nakulong sa pag-atake ng gagamba, at salamat sa kanya kaya nakaligtas sina Mitsuki at ang iba palaban sa gagamba. Sa kasalukuyan, sama-sama siya upang matuto ng higit pa mula sa grupo ni Kikoro. Nakatitig si Norma sa mga bangkay ng halimaw at inamin na mahirap ngunit kinakailangan na gayahin ang nagawa ni Kikoro. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Kikoro si Norma, napansin niya na maaaring may depekto ito sa ilang paraan, katulad ng iba pa sa grupo nito. Ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakbay kasama si Hitamoki na nangunguna. Habang nasa daan, tinanong ni Kikoro si Norma kung bakit niya napagpasyahan na matuto mula sa kanila gayong mayroon na siyang isang bihasang grupo. Kaya isiniwalat niya na ang mga miyembro ng kanyang grupo ay umalis na sa lungsod upang magsanay dahil nabigo silang protektahan siya mula sa gagambang nagtataboy at dahil din sa pag-alipuste kay Kikoro, na kalaunan ay nagpabagsak sa halimaw. Nang malaman na ang mga gwardya ay nabawasan muli, sumigaw si Kikoro, galit na nagagawa nila ang gusto nila habang siya ay natigil sa lungsod at inaani ang masasamang gawa na hindi niya itinanam. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Hitamoki sa pamamagitan ng pagsasabing mas magsisikap pa siya, ngunit lalo lamang siyang nag-aalala matapos maalala kung gaano siya ka-clumsy at hindi maaasahan. Di nagtagal pagkatapos, pinuri ni Norma ang husay ni Hitamoki sa recon, na sinasabing malaki ang nababawasan niya sa mga aksidente. Biglang napansin ni Hitamoki ang mga galaw ng mga delikadong ahas sa ilalim ng lupa at binalaan silang mag-ingat. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog siya sa kanilang hukay. Isa sa mga ahas ang bomb alot sa kanya at kinuha ang kanyang mga asset. Ang pangalawang ulo ng ahas ay bomb alot kay Norma, na pumihil kay Kikoro na kumilos dahil sa kung gaano kadelikado kung sasaktan si Norma. Tulad ng isang dalubhasa sa agham, naalala ni Norma na mahina ang mga reptilya sa lamig. Kaya pinalamig niya ito gamit ang mahika ng yelo at sinenyasan si Kikoro na tapusin ito. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Norma kay Kikoro sa muling pagliligtas sa kanila, at humingi ng tawad si Hitamoki dahil sa pagiging kapaki-pakinabang niya na parang basang tissue. Pinuri ni Kikoro si Norma sa kanyang mabilis na pag-iisip, at pinuri siya ni Hitamoki. Ngunit tulad ng lahat ng may kakayahang mag-isip, nagdurusa si Norma dahil sa hindi pagperpekto ng kahit isang kakayahan.
Nagreklamo siya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi sapat, na palaging nagiging dahilan upang iwanan niya ang pangwakas na atake sa ibang tao. Pinigilan siya ni Kikoro habang minamaliit niya ang kanyang sarili at hindi direktang inaatake ang kanyang mga kasamahan sa koponan gamit ang mga salita, na sinasabi kung paano mas mahusay si Norma kaysa sa kanila. Matapos mapalakas ang loob, ngumiti si Norma kay Kikoro, nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa kanya na makipaglaban kasama niya. Namula siya ng husto at tahimik na hiniling na sana ay miyembro siya ng kanyang grupo. Samantala, nagtataka si Kikoro kung bakit siya ang pinakamalas ang kapalaran, inihambing ang pag-recruit ng kanyang mga walang silbing kasamahan sa isang masamang draw sa isang poste ng gate. Nag-iisip siya, iniisip kung si Norma ba ang perpektong babae para sa kanya at kung magkasama silang makikipagsapalaran, maaaring ito na ang buhay na lagi niyang pinapangarap. Nang makitang nawawala si Kikoro sa pag-iisip, kinausap siya ni Norma, at tiniyak niya rito na ayos lang siya. Sinundan niya ito ng papuri sa pamamagitan ng pagsasabi na labis siyang pinapahalagahan ng mga kasamahan niya kaya umalis sila para lumakas, ngunit sinabi ni Norma na kakaiba ang pakiramdam na protektahan kahit na isa siyang lalaki. Labis silang naapektuhan ng balita, lalo na si Kikoro, na sinusubukang itanggi ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtakas mula rito, na ikinasira ng kanyang koponan nang sila ay mabihag ng mga halimaw na slime. Dahil sa kanyang pagkabigla, bumalik siya at tinalo ang isa sa isang tira at napagtanto na nagawa ni Norma na talunin ang isa pa gaya ng dati. Minaliit ni Norma ang kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas si Hitamoki, ngunit tinawag siya ni Kikoro na walang magawa, sinasabing ang pagkakaiba sa pagitan nila ay parang gabi at araw. Nang araw na iyon, pinasalamatan ni Norma si Kikoro sa pagpayag sa kanya na sumama sa kanila, walang tigil na nag-aalangan tungkol sa pagiging isang loner. Tinanong niya kung maaari ba siyang sumama sa kanila paminsan-minsan, tinawag si Kikoro na master, at tinanggap ni Kikoro ang kanyang kahilingan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Norma na magkamukha ang mga lalaki at babaeng diwata, ngunit nahirapan si Kikoro na paniwalaan dahil mas pambabae si Norma kaysa sa sinumang lalaking diwata na kanyang nakasalamuha. Minsan, nagkita si Kikoro at si Enyumi sa bukid, at iniulat na walang mga halimaw sa malapit. Isinulat niya ang ulat nito at nagpasalamat dito, ngunit naalala niya na kailangan niyang ayusin ang kubo na sinunog nila ni Diana. Pagkatapos ay ipinaalam ni Enyumi kay Rizomi, na planong tumulong sa kanya, ang tungkol sa mga matatandang baka, na ang mga bungo ay patuloy na lumalaki mula pagkapanganak hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ang kanilang misyon ay tumulong na alisin ang mga sobrang bungo sa katawan ng baka upang makakita sila ng maayos. Habang ginagawa ito, nilaro ng isa sa mga baka ang kanyang mga asset, hindi pinapansin ang malambot na unan na nakapatong dito, kaya binalaan ni Enyumi si Rizomi na mag-ingat. Pagkatapos ay nagtaka si Rizomi kung ano ang kanyang pinag-uusapan dahil wala siyang unan sa kanyang katawan para maakit ang mga baka. Pinagmasdan ni Kikoro ang kanyang mga mata, ngunit palihim na hiniling na sana ay makipagpalitan siya ng pwesto sa baka. Si Kikoro at Enyumi ay humingi ng tulong kay Rizomi, at iniligtas niya ito mula sa mga herbivore. Maya-maya, habang kinukuha ng mga babae ang mga piraso ng bungo, nakipag-usap si Enyumi kay Kikoro, sinabi rito na nalaman niyang itinulak nito ng malakas ang katawan niya laban sa gagambang nagtataboy. Sinisisi ni Kikoro ang sarili, sinasabing kung mas maaga niya lang hinalughog ang kagubatan, hindi sana nila nalampasan ang krisis na kanilang kinakaharap. Samantala, nakinig si Rizomi sa kanilang usapan, at habang pinuputol ang exoskeleton ng isang lumang baka, nasugatan niya ang kanyang kamay. Agad siyang sumigaw sa sakit, na nagpaalerto sa mga baka. Sinubukan ni Enyumi na balaan siya tungkol sa disbentahan ng pagsigaw sa kanilang paligid, ngunit huli na ang lahat. Nagkagulo ang mga baka, natambo sina Enyumi at Rizomi, at mas sumigaw pa si Rizomi, na nagpaalerto sa lahat ng baka sa malapit. Mabilis nilang pinakalma ang kanilang mga kaba sa mga aset ni Enyumi at nagpalitan sa pagpuno ng kanilang mga ilong. Inis na inis, bumunot si Kikoro ng punyal para gawing hamon ang mga ito, ngunit inutusan siya ni Enyumi na tumigil habang pinagtatalunan niya kung bakit sila kumikilos na parang ibang mga halimaw. Sinuot ni Rizomi ang unan, at siya ang tinarget ng iba pang mga baka. Kalaunan, si Asina ay nagpakita sa bukid para sa tanghalian para kay Kikoro at sa kanyang ina. Nakita niya sila sa hindi kalayuan, at habang tumatakbo siya patungo sa kanila,
sinubukan ni Kikoro na bigyan si Enyumi ng kanyang damit, ngunit nakakita sila ni Asina sa isang awkward na posisyon at napagpasyahan na nagsimula ng kumain ng kanyang tanghalian si Kikoro. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Kikoro ang kanyang grupo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang tapusin ang mga halimaw at dagdagan ang kanilang saklaw, umaasang maiiwasan ang mga kaso tulad ng gagambang nagtataboy. Sa kasamaang palad, mabilis na naubusan ng enerhiya ang mga miyembro ng grupo, at ang parehong pagkakasunod-sunod ang nangyari sa kanila. Sa pagkakataong ito, iniligtas sila ni Hana sa pamamagitan ng frenzy state at pagpuksa sa mga halimaw sa kanilang paligid. Kalaunan sa guild, humingi ng tawad si Hitamoki dahil sa hindi pagiging kapaki-pakinabang, ngunit sinisi ni Kikoro ang kanyang sarili sa pagdadala sa kanila ng ganoon kalalim sa kagubatan. Pagkatapos ay dumating si Diana upang pasayahin siya, ngunit dahil sa pagkadismaya, naisip niya ang kanyang mga pagkukulang at kung paano ang kanyang mga miyembro ng basurang grupo na may aktwal na kasanayan ay walang silbi sa mga quest. Sa kabilang banda, si Norma ay kapaki-pakinabang, ngunit hindi siya maaaring pasanin ni Kikoro ng ganitong gawain ng pag-aalaga sa kanyang mga kakampi. Si Hana, sa kabilang banda, ay isang tibak na may dalawang talim na ang mga laban ay nakakaapekto sa parehong mga miyembro ng grupo at sa mga halimaw. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinaalis niya sila at sinabihan silang magsanay nang wala siya. Kinabukasan, napansin ng mga relax na babae na ang kanyang pagkawala ay nangangahulugan ng isang araw na pahinga, ngunit naging hindi mapakali si Hana, kaya nakipagkita siya kay Enyumi pagkatapos umalis ang mga babae at tinanong kung kinamumuhian siya ni Kikoro. Nalilito, tinanong siya ni Enyumi kung ano ang problema, at pinaghihinalaan ni Hana na iniiwasan siya ni Kikoro. Nagtaka si Hana kung bakit, sinasabing sa kabila ng lahat ng kanyang mga kontribusyon sa quest, iniiwasan pa rin siya ni Kikoro. Bigla, pumasok si Rizumi sa reception ng guild, ngunit agad siyang pinangibabawan ng aura mula sa kanilang mga asset, kaya umatras siya. Sa kasamaang palad, ang presensya ni Hitamoki ay nagdulot ng nakakasawi na sakop. Pagkaalis nila, tinanong ni Hana si Enyumi kung may ginawa ba siyang ikinamuhi sa kanya ni Kikoro. Kalaunan, nang dumating si Kikoro sa guild, binigyan siya ni Enyumi ng briefing tungkol kay Hana, at tahimik niyang napagpasyahan na oras na para magbukas sila ng kanilang loob kay Hana. Bago umalis, hiniling niya kay Enyumi na tipunin ang kanyang abo kung may mangyari sa kanya. Kalaunan, nakipagkita siya sa sambahayan ni Hana, at ipinaalam sa kanila na oras na para sabihin nila sa kanya ang tungkol sa kanyang frenzy state, ngunit sinubukan nila siyang hikayatin na huwag itong sabihin, sinasabing malalaman niya na niloloko lang nila siya sa buong panahon. Gayunpaman, hindi umatras si Kikoro, at binigyang diin niya na kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili bago siya maging handa sa mga labanan. Nagsalita pa siya tungkol sa ultimate skill ni Hana, kung paano ito isang loose cannon, at dapat alam na niya ito. Isa sa mga katulong na nakaintindi sa punto ni Kikoro ang nalungkot na hindi na siya makakakuha ng mga cute na litrato dito muli. Ipinakita ni Kikoro sa kanila ang isang videotape na tinulungan ni Diana na gawin, na sinasabing naglalaman ito ng mga footage ng kalokohan ni Hana, at plano niyang ipakita ito kay Hana. Kaya, hiniling niya na ipakita nila siya ng magkasama, ngunit sa pagkagulat ni Kikoro, iniwan siya ng mga servant at nangakong babayaran ang anumang danyos na ay dudulot ni Hana matapos mapanood ang video. Nawalan ng pagpipilian, tinawagan ni Kikoro si Hana. At nang malaman niyang libre siya sa araw na iyon, inimbitahan niya ito sa kanyang bahay, sinabing kailangan nilang mag-usap ng pribado. Pagkatapos ng tawag, habang sinusubukang alamin ng isip ni Hana kung ano ang gusto ni Kikoro sa kanya, nagbabad muna siya bago nagbihis at tumungo sa bahay nito. Maya-maya, dumating si Hana sa bahay nito na nakasuot ng bestida, at nang papasukin niya ito, naramdaman niyang mas mabango ang amoy nito kaysa dati. Agad-agad, inabot ni Hana sa kanya ang cookies na inihorno niya, sinabing hindi pa niya natitikman ang mga ito. Dahil sa takot, naramdaman niyang masasawi siya dahil sa cookies, ngunit laking gulat niya nang makitang mukhang nakakain ang mga ito. Agad na dumiretso si Kikoro sa trabaho, at ipinakita niya sa kanya ang tape na iPlay niya, hiniling dito na mangako na hindi siya magwawala pagkatapos itong mapanood. Tinawanan ni Hana si Kikoro, iniisip kung gaganap ba ito ng horror movie, ngunit pagkatapos ay inisip kung may kaugnayan ito sa kung bakit niya ito tinawag sa bahay nito. Si Kikoro,
na ang buhay ay tila nanganganib, ay lumunok at pinatugtog ang video. At sa sandaling magpakita si Hana sa screen, ginawa niya ang maalamat na Spider-Man retreat. Nakita ni Hana ang footage ng kanyang pagkabalisa kahit saan at nahirapan siyang paniwalaan, kaya sinimulan niya itong itanggi. Pero sinabi sa kanya ni Kikoro na totoo ito at isiniwalat na ganoon ang kanyang kilos kapag nasa frenzy state. Pagkatapos ay ginampanan ng tape ang papel kung saan inamin niya ang kanyang nararamdaman kay Kikoro, na ikinahiya ni Hana. Kaya't tumalon siya rito at sinubukang takpan ang mga tainga nito gamit ang kanyang mga asset. Pinuno niya ang mukha nito ng kanyang mga plots, halos mapaslang ito, at lumubog ito sa kung ano ang pinapalabas sa TV. Dahil hindi siya maitulak palayo sa kanya, ginamit niya ang kanyang mga paa at kamay para kunin ang cookie jar at isinuksok sa bibig nito. Agad na nawala ang kanyang plot armor at nawalan siya ng enerhiya. Kaya't hinawakan niya ang kanyang mga asset at mabilis na iniwan siya bago pa niya makuha ang kanyang joystick. Pagkatapos ng timeout, binilhan niya ito ng mga damit at napagpasyahan nilang pag-usapan ito doon. Isiniwalat niya na nakilala niya ito dahil sa kanyang istriktong ama na pumuri kay Kikoro 1 taon na ang nakalilipas matapos malaman na ito ang alas ng lungsod. Mula noon gustong-gusto na ni Hana si Kikoro at sa kasalukuyan, humihikbi siya matapos mapagtanto na sinasaktan niya si Kikoro, at naniniwala siyang galit sa kanya ang kanyang sambahayan. Laking gulat niya, pinabulaanan siya ng mga servant habang nakasuot ng mga kamiseta, na sinasabing mahal nila si Hana. Ipinaalam din ni Kikoro sa kanya na hindi niya ito kinamumuhian, at noong una ay gusto niyang isara nito ang frenzy matapos mapanood ang video, ngunit ngayon ay gusto niyang gamitin ito ng babae. Nag-aalala, ipinaalala niya sa kanya na masasaktan siya, ngunit sinabi ni Kikoro sa kanya na gusto niyang gamitin ito kapag kayanan niya itong kontrolin. Tinawag niya ang frenzy na isang kondisyon ng pagkawala ng katwiran sa pamamagitan ng mungkahi, ngunit ang sarili ni Hana ay isang kasanayan na nagpapabuti sa pagganap bilang resulta ng pagsabog ng mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan dahil sa kalasinggan sa mana, ibig sabihin ay hindi na niya kailangang mawala ang kanyang katwiran. Ang tanging balakid niya ay ang malampasan ang kalasinggan. At para mangyari iyon, kailangan niyang magsanay ng maraming beses. Nag-aalala, sinabi ni Hana na ayaw niyang abalahin si Kikoro, ngunit sinabihan niya siyang abalahin ito hanggat gusto niya, sa paniniwalang alam nito ang nararamdaman nito para sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Hana nang mapagtanto niyang ihahayag nito ang kanyang mga hangarin, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumupas nang sabihin nito sa kanya na ito ay respeto. Walang kaalam-alam, ibinuka niya ang kanyang malaking bibig tungkol sa kung paano niya gustong magtrabaho ng husto para sa kanyang paghanga. Galit na galit si Hana kaya niyaya niya itong makipag-away sa kanya. At nang pumayag ang walang pakialam na talunan, pinahirapan siya nito hanggang sa mapirisuhin. Nang gabing iyon, tinawagan ni Hana si Kikoro at humingi ng tawad sa pagsira ng mga damit na pinahiram nito sa kanya at inalok na ibili siya ng bago, ngunit sinabihan siya nitong itago ang mga ito nang walang anumang pag-aalala. Nagpasalamat siya at naamoy ito na parang raspberry pie. Ngunit lingid sa kanya na kinukuhaan siya ng mga litrato ng kanyang mga katulong. Kung paanong hindi magkasundo ang mga tagasunod ng simbahan at templo, nag-away sina Diana at Maydina, ang mga kinatawan ng kapwa relihiyon, sa kagubatan. Mabuti na lang at pinaghiwalay sila ni Kikoro at Norma. At nang tanungin tungkol sa dahilan ng kanilang pag-aaway, isiniwalat ni Maydina na sinira ni Diana ang katapusan ng isang nobelang talagang kinagigiliwan niya. Nang mapagtanto ni Kikoro na ito ay isang maliit na bagay lamang, inutusan ni Kikoro si Diana na humingi ng tawad sa kanya. Kaya, ipinaalam ni Diana kay Maydina na ang kanyang isiniwalat kanina ay isang kasinungalingan at nabasa na niya ang libro noon. Sa kasamaang palad, nagpatuloy si Maydina sa kanyang pag-aalburuto at nadismaya, iniisip na ituturing siya ni Norma bilang isang weirdo. Mabilis siyang tumigil at kinumpirma kay Norma na hindi siya baliw. Tiniyak sa kanya ni Norma na hindi siya ganoon mag-isip, ngunit binalaan siya na mag-ingat sa kanyang paligid. Naganap ang drama sa harap ni Kikoro at Diana, at nagtataka sila kung bakit sila hindi gaanong pinahahalagahan ni Maydina. Pagkatapos ay binanggit ni Kikoro na si Norma ay isang miyembro ng Red Sorcerers, na maaaring mamagitan sa pagitan ng mga paksayo ng simbahan at templo. Tinawag ni Kikoro si Norma na ang ideal na modelo na kailangan mula kay Maydina, maliban sa isa siyang lalaki.
Gulat na gulat si Diana at humingi ng kumpirmasyon mula kay Norma, ngunit si Maydina, na walang kaalam-alam sa katotohanan, ay kinutya siya dahil sa pagiging walang galang. Ngunit di nagtagal, gumuho ang kanyang mga pader nang aminin ni Norma na isa siyang ladyboy, na nagdulot sa kanya ng krisis sa pagkakakilanlan. Upang makayanan ito, kinumpirma niya sa kanyang sarili na tretuhin na lang niya ito na parang isang babae. Bigla, nakarinig sila ng mga senyales ng pag-atake ng mga halimaw, kaya sumugod si Kikoro upang harapin sila. Sa kasamaang palad, isang halimaw ng halaman ang gumapang kay Diana at inatake siya, ngunit itinulak siya ni Norma palayo at nahuli sa halip. Gaya ng inaasahan, nilabag nila siya, nilagok ang galon ng kanyang yogurt. Kaya nang hilingin ni Maydina kay Diana na tapusin ang mga halimaw, ngunit sinabi niyang ang paggawa nito ay magdudulot ng collateral damage kay Norma. Hindi sigurado, dumampot siya ng bato at inihagis ito sa halimaw, ngunit natama nito si Norma, na sinusubukang pigilan ang kanyang masasayang ingay. Pinag-isipan nila ang gagawin at lahat ay sumang-ayon na hintayin si Kikoro, sa paniniwalang dapat ay narinig nito ang komosayon. Sa kasamaang palad, mas mabilis na naintindihan ng ibang mga halimaw ang mga tunog kaysa sa kanya at sumugod sa mga babae. Nang makabalik si Kikoro kung saan niya sila iniwan, nakita niya ang mga halimaw na mas malala ang nauubos na mana kaysa kay Sukubos Chan ng Rule 34. Mabilis na sumugod si Kikoro, pinaslang niya ang mga nilalang at iniligtas sila mula sa pagkasawi. Habang nagpapagaling si Kikoro, humingi ng tawad si Norma sa pagdulot sa kanya ng gulo, ngunit inako ni Kikoro ang kasalanan dahil ito ang unang pagkakataon ni Norma. Inamin niya na ang trabaho ay may posibilidad na makapinsala sa mga normal na tao, habang humingi naman ng tawad si Norma sa pananakot sa kanilang mga mata, ngunit sinabihan siya ni Diana na huwag mag-alala dahil ang joystick ni Kikoro ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Dahil sa kanyang pagtama, tumutol si Kikoro, sinasabing hindi niya nakita ang kanyang lightsaber para maiwasan ang paghusga ni Maydina. Ngunit inamin ni Diana na isang field lang ang kanyang nakita. Matapos mapagtanto na hindi itinatanggi ni Kikoro ang sinabi niya, tinitigan siya ni Maydina ng may pagkadismaya at tinawag siyang isang creepy. Kalaunan sa field, ipinakita ni Kikoro ang frenzy state ni Hana kay Enyumi, na binanggit na kailangan niya ang lahat ng mayroon siya para maiwasan ang mga pag-atake nito. Lasing sa mana, tinalo ni Hana si Kikoro at muntik ng madurog ang mga buto nito, ngunit nakatulog ito sa ilalim ng lullaby ni Enyumi. Nahihirapan si Enyumi na paniwalaan na si Kikoro, na napakahusay umiwas, ay nagpupumiglas kay Hana. Sumagot siya na ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban sa kanya ay nakatulong sa kanya na matutunan na ang mga kalaban na walang puot ang pinaka-nakakatakot. Sa kabila ng mataas na bilang ng halimaw na natanggal ni Hana, tumanggi si Enyumi na hayaan siyang kumilos sa labas ng kanyang grupo. Pagkatapos ay tinanong niya si Kikoro kung bakit sinabi ni Hana na mahal niya siya, ngunit sinabi niya na paghanga lamang ito, at sinubukang sabihin sa kanya na ang mga nararamdaman ay lampas sa nararamdaman. Ngunit dahil sa eksenang Samaira sa kanyang kalooban kanina, napagpasyahan ni Kikoro na lubos siyang nirerespeto ni Hana. Samantala, nalaman ni Esina na ang kanyang ina ay nasa field kasama sina Kikoro at Hana. Kaya, natatakot siya na baka masira ni Hana ang pagkakataon ng kanyang ina kay Kikoro. Sinubukan ni Rizomi na ipagtanggol si Kikoro, ngunit matapos maalala kung paano niya sinabing gusto niyang mailibing sa asset, binawi niya ang kanyang salita. Nag-aalala, nagpasya si Esina na suriin ang mga ito, at bago umalis, binalaan niya si Rizomi na huwag hawakan ang data ng guild. Sa kasamaang palad, sinimulan na itong pakialaman ng mga malagkit na daliri ni Rizomi. Pagbalik sa field, tinapik ni Enyumi si Hana at tinanong si Kikoro kung bakit niya hinayaan itong gumamit ng isang mapanganib na skill. Sumagot siya na gusto niyang matutunan ni Hana na kontrolin ito para sa kalaunan ay makikinabang siya. Iminungkahi ni Enyumi na sinubukan niyang utusan si Hana sa kanyang frenzy state dahil maaaring mas simple ito kaysa sa iniisip niya. Sa oras na iyon, nagising si Hana, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagka-frenzy, kaya instinctively siyang tumalon kay Kikoro. Sa kabila ng kanyang perpektong pag-iwas, nasaktan pa rin siya sa pisngi dahil sa lakas ng hangin nito. Plano ni Kikoro na pagurin siya habang nag-iisip si Enyumi ng mga paraan para mailigtas siya sa gulo.
Sa wakas ay nagpasya siyang subukan ang paglapit ng bata. Sinabi kay Hana na mahilig si Kikoro sa mga babaeng parang bata. Agad na tumigil si Hana sa kanyang paglalakad at matapang na tinitigan si Kikoro para malaman kung totoo ito. Mapangahas, pagsang-ayon niya, at umupo ito, tinanong kung umaarte ba siyang parang batang babae. Tiniyak nila sa kanya, at hiniling ni Hana na tapikin niya ang kanyang ulo. Pumayag siya sa kondisyon na hindi siya yayakapin nito. Napansin ni Enyumi ang sugat sa pisngi ni Kikoro at nilinis ito para sa kanya, ngunit si Hana, dahil sa selos, ay nag-alok ng tulong. Tumanggi si Kikoro para sa kanyang sariling kaligtasan, ipinaalala sa kanya na hindi pa rin niya makontrol ang kanyang lakas. Matigas ang ulo, sinubukan ni Hana na patunayan ang kanyang kontrol sa pamamagitan ng pilit na paghawak sa kanya, ngunit nakaiwas si Kikoro sa kanyang pagkakahawak, at pinunit ng hangin ang damit ni Enyumi, na nagpakita ng kanyang mga aset. Inis na pinagalitan ni Kikoro si Hana, na humagulgol ng iyak at pagkatapos ay isiniwalat ang sarili niyang mga aset bilang paghingi ng tawad. Sinugod niya ito, nagmamakaawa na huwag siyang kamuhian. At sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Kikoro sa aset ni Enyumi. Sa wakas, binigyan siya ni Hana ng pahinga, at pinakalma siya ni Enyumi. Samantala, dumating si Esina sa bukid. Habang plano niyang pigilan si Hana sa pakikialam sa kanyang pamilya, nakita niya si Hana na tinatapik ni Enyumi at narinig niya sila, umaasang hindi siya makita. Laking gulat nila, nakita nilang may umugang na usok, nag-aalala na nanganganib ang posisyon niya sa pamilya. Pagbalik sa guild, nakipaglaro si Rizomi sa mga ardilya pagkatapos ay prito ang computer. Pinangarap ni Kikoro na mag-aral sa kolehiyo kasama ang kanyang grupo. At sa isang punto, inamin ni Hitamoki ang kanyang nararamdaman sa kanya bago siya nabangga at tinanggal ang kanilang mga plot armor. Sumama ang iba pang mga miyembro, na nagtatanong kung ano ang nararamdaman niya para sa kanila, at habang nahihirapan siyang manatiling matino, nagising siya at kinumpirma na hindi niya natapunan ng yogurt ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang pag-aaral bago ipinahayag na mas pagsusumikapan ang mga quest. Ang araw na iyon ang katapusan ng buwan simula nang magparehistro ang grupo sa guild, kaya ibinigay sa kanila ni Enyumi ang kanilang mga sweldo. Labag sa loob ni Hitamoki na tinanggap ang sa kanya, alam na alam niyang wala itong gaanong naitulong sa grupo sa kanilang mga misyon. Nagulat na hindi binigyan ng pera si Maidina, tinanong siya ni Hitamoki kung bakit, at ipinaliwanag niya na ang simbahan ang nagbabayad sa kanya. Sinubukan niyang turuan si Hitamoki kung paano gumagana ang insurance sa white magic, ngunit ang baliw ay nagkunwaring ngumiti para ay pakitang nakukuha niya ito. Panghuli, ipinaalam sa kanila ni Enyumi na ang kanilang mga sweldo ay hinati batay sa mga trabaho at porsyento mula sa mga extermination, ibig sabihin ang bawat tao ay tumatanggap ayon sa kanilang tulong sa mga misyon. Si Hitamoki, na may pinakakaunting pera, ay nagpasalamat sa guild sa pagbabayad sa kanya at idineklara na babayaran niya si Kikoro para sa kanyang tulong sa kanilang mga misyon. Ang iba, na sa una ay nagplanong sayangin ang kanilang pera, ay sumang-ayon sa ideya ni Hitamoki na bayaran si Kikoro, ngunit dahil hindi nila alam ang kanyang mga kagustuhan, pinag-usapan nila ito habang nag-uusap tungkol sa shower, mula sa pagbibigay sa kanya ng mga armas hanggang sa alak. Sa pagtatapos ng araw, napagpasyahan ni Diana na dapat nilang ibigay sa kanya ang kanyang kabataan. Kinabukasan, sinubukan ni Maidina na gisingin si Kikoro, ngunit likas niya itong nahuli. Nang mapagtanto niyang siya iyon, binitawan niya ito, ngunit kinuhanan siya ni Diana ng litrato. Dumating ang iba sa kanyang bahay na nakasuot ng uniforme sa high school, at ipinaliwanag ni Diana na gusto nilang mag-roleplay bilang mga nurse habang nililinas nila ang kanyang joystick. Natural lang, nakakuha sila ng maraming atensyon habang papunta rito. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanila ni Kikoro na may appointment siya at hindi niya masusubukan ang kanilang mga iniisip, ngunit tiniyak nila sa kanya na mayroon silang buong araw at hihintayin nila siyang bumalik para subukan ang kanilang mga lutuan. Isang tawag mula sa gwardya ng iskolar ang dumating, na hinihiling sa kanya na isama si Hitamoki. Ipinaliwanag ni Kikoro na gusto nilang malaman kung bakit siya nakakaakit ng mga halimaw. Sinubukan niyang hikayatin silang huwag na silang magluto para sa kanya, ngunit napagpasyahan na nilang ipadala siya sa langit kasama ang kanilang mga pagkain, sinasabing natuto na sila kay Hitamoki at napagtanto nilang kailangan nilang manatili sa recipe.
Nawalan ng pagpipilian, naghanda si Kikoro na umalis. Habang ginagawa ito, hiniling niya kay Hitamoki na magpalit ng casual na damit, ngunit nagbago ang kanyang isip matapos makita kung gaano nito inilalantad ang mga asset ni Hitamoki. Tumungo sila sa isang anti-Korean bookshop na pagmamay-ari ni Enzo. Malugod silang tinanggap ni Enzo at agad na tinutukan si Kikoro dahil sa paghikayat kay Hitamoki na mag-cosplay. Diretso si Enzo sa punto matapos kumpirmahin na ang kwento ni Kikoro ay tumutugma sa ulat ni Enyumi tungkol sa pagkahumaling ni Hitamoki sa halimaw. Ipinaalam niya sa kanila na si Hitamoki ay konektado sa mundo. Dahil sa nalilitong pananaw, hiniling ni Kikoro na magpaliwanag pa, kaya pinapasok sila ng mga ito sa loob, naghahanda para sa isang mahabang pag-uusap. Samantala, sa bahay ni Kikoro, natapos na ng mga babae ang paghahanda ng kanilang pagkain. At matapos makita na nagawa ito, naisip nilang imbitahan si Norma na sumama sa kanila. Naging maayos ang lahat hanggang sa napaisip si Diana, iniisip kung ang pagsunod sa isang recipe ay nagiging dahilan upang ang kanilang inihahanda ay maging pag-aari ng may-ari ng recipe. Sinubukan ni Hana na pabulaanan siya, ngunit sinabi sa kanila ni Diana na kailangan nilang lumampas sa recipe. Kaagad, nag-short circuit ang utak ni Hana at Maydina sa pagsisikap na malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagluluto gamit ang kamay. Sa bookstore, ipinaliwanag ni Enzo na ang mga tao ay sumisipsip ng cider at kino-convert ito sa mana, at halos lahat ng bagay ay nagtataglay ng mana, kaya naman ang ilang nilalang ay kumakain ng mana. Ang mga halimaw na mahina sa pag-convert ng cider sa mana ay nangangailangan ng pagkain ng mga halaman or iba pang mas mababang nilalang upang makuha ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang rate ng pagsipsip ng mana ng mga tao ay naiiba dahil sa kanilang pagkakaugnay sa cider. Upang ipakita, inihayag niya ang isang anteng-anteng na kinauupuan ni Hitamoki na kumukuha ng maraming mana. At pagkatapos makumpirma na hindi niya alam, gaya ng ipinaliwanag sa kanila na mayroon siyang 100% na rate ng pagsipsip ng mana, tinawag niya si Hitamoki na isang napakabihirang tao na ang mga plot ay dapat na napakasensitibo dahil sa kanyang sitwasyon, at dapat siyang maging perpektong pagkain para sa mga halimaw dahil sa mana na palagi niyang sinisipsip. Panghuli, ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit hindi niya mahulaan ang distansya sa paligid ng kanyang sarili, na ginagawa siyang clumsy, ay dahil sa tugma sa pagitan ng kanyang kalikasan at ng cider. Sa pulong, kinausap ni Kikoro ng privado si Enzo, tinanong kung bakit ang iba pang mga babae sa grupo ay nagdusa ng parehong kapalaran mula sa mga halimaw, ngunit pinili ni Enzo na huwag magbukas, sinasabing may mga bagay na hindi dapat sabihin ng mga matatanda sa mga bata. Kalaunan, umalis sila sa bookstore. At habang pauwi, pinasalamatan ni Hitamoki si Kikoro sa paggamit ng kanyang oras ng pahinga upang alamin ang tungkol sa kanya habang iniisip niya kung paano ito makakabawi sa kanya. Tinapik niya ito sa ulo, sinabi sa kanya na hindi niya ito itinuring na isang pag-aaksaya at ang mga babae ay kumilos din para sa kanya. Pagkatapos ay minadali niya itong ihatid habang inaasahan niyang makikita ang kapahamakang ginawa ng mga babae. Pagdating sa kanyang lugar, sila ay nasa gilid ng kusina kasama ang mga miyembro ng grupo na walang suot at hinihingal na parang tumakbo sa mga marathon. Pagkalipas ng ilang araw, binati ng mga kawani ng guild ang isang ligtas na araw para sa grupo. At pagdating sa kagubatan upang gawin ang kanilang misyon, lahat maliban kay Kikoro ay nabihag at naubos ang kanilang mana. Dahil sa pagkadismaya, tinanong ni Kikoro ang kanyang sarili kung ito ba ang kagustuhan na kanyang naiisip.